Si Kevin ay nag-iisang anak ng pamilyang Lopez, ang isa sa pinakamayaman at kilalang pamilya sa isang maliit at tahimik na probinsya. Kilala ang mga Lopez sa mga malalaking pagtitipon at marangyang pamumuhay. Sa loob ng isang marangyang mansyon na to, ay abala ang mga bisita sa kasiyahan. May mga nagkukwentuhan, naghahain ng pagkain at may ilang nagsasayawan. Ngayon ay ang okasyon para sa despedida ni Kevin. Paalis ito na papuntang Dubai para sa pagpapalawig ng negosyo. Habang abala ang karamihan sa kasiyahan, lumapit sa kanya si Mika, isang simpleng babae na nakabistida. Hawak nito ang kanyang tiyan. 3 buwan pa lang ang kanyang dinadala at sa mata ng iba, isa lamang siyang ordinaryong bisita. Pero sa totoo lang, si Mika ang asawa ni Kevin. Siya rin ang anak ng katulong sa mansyon. Mas mabuti raw, sabi ni Mami, na dito ka na muna tumuloy. Sabi ni Kevin habang tinatapik ang balikat ng asawa. Para mabantayan ka't maalagaan ka na rin habang wala ako. Salamat, mamimiss ka namin ng anak mo. Sagot ni Mika habang pinipilit ngumiti. Ngumiti rin si Kevin pero halatang peke. O siya, punta muna ako sa ibang bisita. Baka hinahanap na nila ako. Saglit na natahimik si Mika pagkatapos ay nagtanong. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kanila? Napakunot ang noo ni Kevin at napailing. Ano na naman yung drama mo? Alam mo namang pinakasalan lang kita dahil naaawa ko sa pamilya mo. Tsaka kahit hindi kita ipakilala, wala rin naman silang ideya na may asawa na ako. Mabuti nga't piniyagan ka ni Mami na dito ka muna, kahit alam mo namang hindi ka dapat naririto. Pagkatapos nun, iniwan ni Kevin si Mika sa gitna ng bakuran. Hindi man lang lumingon. Naiwan si Mika na nakatayo lang at nakatulala. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Akala niya, totoo ang kabaitan ni Kevin. Napaniwala siya nitong mahal siya kahit langit at lupa ang agwat ng status nila sa buhay. Pinilit niyang isantabi muna ang nararamdaman niya. Mas kinakailangan siya ng sariling asawa ngayon. Sa halip na magpakain sa emosyon, mas pinili niyang tumulong at mag-assist sa mga bisitang dumarating. Gaya ng laging sinasabi nito nung una, ang lahat ng ginagawa niya ay para sa bata at sa pamilya. Hinayaan na muna niyang si Kevin ang makihalubilo sa kanilang mga business partners at investors na dumalo sa okasyon. Kailangan nito ng koneksyon, lalo pat siya ang susunod sa yapak ng sariling ama. Pagpapalaki ng yaman at kapangyarihan ang kailangan nitong patunayan sa sarili at sa ina. Bagamat hindi niya kilala ang karamihan sa mga kasama ni Kevin, halata namang mayayaman at may pangalan ng mga ito. Pero ang agad niyang napansin ay ang isang lalaking tahimik lang pero kapansin-pansin. Sa kilos pa lang, halatang sanay sa negosyo at may mataas na posisyon. Narinig niya sa usapan ng iba na ito raw ang CEO ng isang kilalang paggawaan ng wine. Sila Kevin kasi ang nagsusupply ng grapes para sa wine business ng lalaki. Pasulyap-sulyap si Mika sa lalaki dahil sa misteryosong dating nito. Mailap at may sariling mundo. Ngunit may kakaiba sa mga kilos sa titig. Malalim ang pang-akit. Nagsusumigaw ang malamig na aura. Aura na tila nagsasabing hawak nito ang mundo at buhay ng bawat tao. Habang abala siya sa pag-aasikaso, biglang lumapit ang kanyang biyanan. Mika, why not samahan mo muna ang mama mo sa kusina? Ang daming bisita. Ang daming kailangang i-prepare. Hindi pwedeng puro tayo-tayo lang ang aatupagin mo rito. Sambit ng Donya na may halong utos sa tinig. Tumango si Mika. Naiintindihan naman niya ang punto nito. Totoo namang marami pang kailangang asikasuhin at patuloy pa rin ang dagsa ng mga bisita. Bago pa man siya magtungo sa kusina, nakita niyang dumating ang mga kaibigan ng kanyang asawa. Kaya naman, nagpa siya siyang hanapin muna si Kevin para ipaalam na dumating na ang mga hinihintay niya. Nilibot niya ang buong hasyenda, pero kahit saan siya magpunta, hindi niya ito mahagilap. Nang mapagod siya sa kakahanap, pumasok muna siya sa loob at dumiretso sa banyo para maghugas lang sana. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Nandoon si Kevin pero kasama niya ang isang babaeng hindi niya kilala o pinakilala man lang sa kanya. Magkayakap ang dalawa habang naghahalikan. Nakatingin si Mika at nanigas sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya
Parang gumuho ang kanyang mundo. Ang kapal ng mukha niyong dalawa. Kevin, andito ka lang pala. Ano tong ginagawa mo? At ikaw, hindi mo ba alam na may asawa na ang lalaking hinahalikan mo? Anak niya ang nasa sinapupunan ko. Napaatras ang babae, pero hindi nagpakita ng kahit konting pagsisisi. I didn't know. Kevin never mentioned you. Akala ko nga isa ka lang sa mga maid nila. Sagot nito habang nakataas pa ang kilay. Dahil sa tensyon, biglang pumagitna si Kevin. Tama na, Mika. Tumigil ka nga. Sigaw ni Kevin, halatang naiirita. Siya ba talaga ang kakampihan mo, Kevin? Asawa mo ko. Business partner ko siya, okay? Walang pakundangang sagot ng asawa sa kanya. Halos madurog ang puso niya sa narinig. Business partner? Ganyan na ba ang business partner ngayon, ha, Kevin? Ilang oras na lang at aalis ka na. Iiwan mo ako. Tapos ganitong tagpo ang makikita ko? Konting hiya naman sa akin bilang asawa mo. Hindi yung nakipaglandian ka pa sa haliparot na babaeng yan, na wala naman atang alam kundi ibalandra ang katawan sa publiko. Pagkompronta pa ni Mika. Oo, business partner ko siya at may silbi siya sa buhay ko. Eh ikaw, isang pagkakamali lang kita, Mika. Alam mo yun, kaya tama na. Lagi mo na lang pinagsisiksikan ng sarili mo sa akin. Napaatras si Mika sa sinabi ni Kevin. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Anong pinagsasasabi mo? Binuntis mo ko. Pinilit mo ko para dito. Tapos ganyan lang ang maririnig ko sa'yo. Kung wala lang akong anak sa'yo, hindi ko ipagpipilitan ng karapatan ko. Hindi ako tanga. Hindi man kasing taas ng pinag-aralan niyo ang pinag-aralan ko, pero hindi ako bobo. Alam ko kung anong pinaglalaban ko dito. Pilit naman na pumagitna si Stella sa pagitan ni Kevin at Mika. Well, mukhang wala namang patutunguhan ng argument niyong dalawa. It's nonsense to talk about it. Kevin, baka lang nalilimutan mong despedida mo ngayon at dapat ang inaatupag mo ngayon ay ang mga bisita mo. And not this woman here. Remember, may mga business proposal pa tayong nakapending na dapat asikasuhin. And Stella had this flirtatious smile habang inaayos pa niya ang suot-suot na long sleeve ni Kevin. Go, sige na. Asikasuhin mo na ang mga bisita mo. Ako na ang magpapaliwanag kay Mika. Sabay pukol ng tingin sa buntis na babae. Mabait naman si Mika. I am sure na naiintindihan niya ang lahat ng to. Matapos sabihin ni Stella ang mga yon, tuluyan nang umalis na kunot noo si Kevin dahil sa gigil sa asawa. Niabot ng babae ang kamay niya kay Mika na may nakangising muka, halatang nangaasar pa. By the way, I'm Stella. Oo, isa ako sa mga business partner ng pamilya Lopez. Pero bukod doon, ako rin ang kikilalaning girlfriend ni Kevin sa mata ng publiko. No offense ha, sinasabi ko lang ang totoo para hindi ka mabigla kapag ipinakilala na ako ni Mommy. Este, ng soon-to-be mother-in-law ko. Hindi agad nakapagsalita si Mika, pero halata sa mukha niya ang pagkainis. Tumitig siya kay Stella at mariing nagsalita. Anong pinagsasasabi mo? At tiningnan ng kamay ni Stella na nakalahad. At saka ayoko madungisan ng kamay ko sa babaeng katulad mo. Ganyan na ba kababa ang standards mo? At pumapatol ka pa sa lalaking may asawa? Mika, girl, so pity. Hindi ko alam na ganyan ka pala ka-stupid. Makinig kang mabuti ha, at sana maliwanagan niyang utak mong hindi na ata gumagana at mukhang masyadong nabuhay sa pantasya. Lumapit pa ito sa kanya at biglang bumulong. Sa isip mo lang, ikaw ang asawa. Pero lahat kami dito, ultimo si Kevin, can't even acknowledge you. In short, kasal ka lang sa papel. Nag-init ang ulo ni Mika. Mabilis siyang lumapit sa babae at hinablot ang buhok nito. Ang kapal ng mukha mo. Ako ang asawa niya kaya matuto ka sa lugar kung saan ka nararapat. Sigaw niya habang niyuyugyug niya ang mahabang buhok ni Stella at binigyan pa niya ang kabit ng sunod-sunod na mag-asawang sampal. Galit siya sa mga kabit at hindi pwedeng ang isang babaeng tulad nito ang sisira sa binubuo niyang pamilya. Wala sa plano niyang bigyan ng magulong pamilya ang anak niya. Kaya gagawin niya ang lahat para sa batang dinadala. Makakabawi na sana sa pananakit si Stella nang may umawat sa kanila. Mika, tama na yan! Sigaw na Rochelle, ang isa sa mga katulong sa mansyon.
Ano ka ba? Alam mo bang ginagawa mo? Galit na sambit nito. Malaking babae ito, kaya naman naawat niya ang dalawa na nagsusugapaan. Huwag kang makialam dito, Rochelle. Hayaan mo ko. Hindi pa ako tapos kalbuhin ng babaeng yan. Nandidilat pa si Mika. Tama na. Bisita ng asawa mo si Ma'am Stella. Hindi mo ba naiintindihan yon? Bisita? Kasama ba sa pagiging bisita niyang pakikipaglaplapan sa asawa ko? Yan ba ang gusto mong patunayan bilang asawa ni Sir Kevin? Mabilis na sagot ni Rochelle na nagpakalma kay Mika. Bumuntong hininga lang si Mika at bahagyang humakbang palayo. Ngumiti si Stella sa narinig na para bang kahit papaano may taong nakakaintindi sa kanya ng oras na iyon. Nagsalita ito habang inaayos ang buhok niya. Ito ba talagang pinakasalan ni Kevin? My godness! I explained everything sa paraan na maiintindihan niya. Pero away kaagad ang gusto? Masyadong palingkera. No wonder kung bakit ayaw sa'yo ng mother-in-law mo. Low value woman. Sobrang cheap, walang class. Pasensya na po, Miss Stella. Huwag po kayo mag-alala. Ako na po ang bahala sa kanya. Makakarating po itong nangyari sa Nanay Mercy niya at kay Donya. Abay dapat lang. Para malaman ng nanay niya mismo kung anong klaseng anak ang pinapalaki niya. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang masabi sa panggagaslight sa kanya ng babaeng kaharap. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili bago muling nagsalita. Okay, sambit niya habang nakatingin kay Stella. Hindi ko hahayaan na ma-stress ako. Ayokong sa isang kagaya mo na isang kabit ang magiging dahilan para mawala ang anak ko. Sabay turo kay Stella. Pero next time na maabutan pa kitang inaakit mo ang asawa ko, hindi na lang kita sasabunutan. Kakalbuhin talaga kita. Pagbabanta pa nito sa harapan ng kabit. Is that what we called hormones, Mika? Hindi ko alam na matapang pala ang asawa ni Kevin. I'm scared. Arte pa ni Stella na may halong pangaasar bago pa ito umalis. Naiwan si Mika at Rochelle. Nagpalitan ng titig sa isa't isa sa harap ng salamin ng restroom. Maya-maya ang seryosong mga muka napalitan ng pagngiti at pigil na pagtawa. Gaga ka? Ang galing mo dun, Mika. Sana sinubsob mo dun sa inidoro. Total bagay naman siya dun. Sabik na papuri ng kaibigan. Inawat mo kasi ako. Kung hindi sana, naibabad ko na sa toilet bowl ang mukha niya at hinilamusan ng bidet para magising sa kalandian. Pangangatwira ni Mika. Aba syempre, kanina pa kasi ako nandyan, sinisilip ko lang kayo. Kaya lang nung nakita kong pupukpukin ka na ng soap bottle, syempre to the rescue ang freni mo. Kung hindi ka buntis, hahayaan kitang mabugbog. Pero may anak ka, Day. Kapag nawala ang bata sa tiyan mo, mas lalong maghahari ang demonyo sa lupa. Isip-isip, Beshi. Pwedeng gumante. Pwedeng lumaban ng mga katulad natin. Pero ikalma mo ang sarili mo. Pinag-iisipan dapat ang mga bagay tulad ng ganyan. At humarap pa si Rochelle sa kanya at kinuha ang mga kamay ng kaibigan. Ano, Frenny? May rat killer powder pa ako dyan. Bubudburan ko na ba yung iinuman niya para tapos na kaagad ang problem natin? At nagtawanan pa ang dalawa bago tuluyang naghiwalay. Hindi na kinaya pa ni Mika na makihalubilo kaya nagdesisyon siyang tumuloy sa kusina kung saan naroon ang kanyang ina. Pilit niyang itinatago ang emosyon dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Magpahinga ka na, anak, at mukhang pagod ka na. Alagaan mo ang sarili mo at buntis ka. Tandaan mo, yang anak mo ang magdadala ng apelyidong Lopez sa pamilya. Paalala ng kanyang nanay Mercy. Salamat, Nay. At tuluyan ng tumulo ang luha niya sa harap ng kanyang ina. Pasensya na po, nadala lang po ako. O bakit? Naku ang anak ko, iyakin pa din. Ganyan talaga pag buntis. Isa pa, aalis ang asawa mo kaya alam kong malungkot ka, anak. Lumapit sa kanya ang ina at hinawakan pa ang dalawang pisngi niya paharap dito. Pero wag kang mag-alala. Hanggat nandito ang nanay, may mag-aalaga at magmamahal sa'yo kahit wala si Kevin. Hindi alam ng sariling ina ang tunay na rason ng kanyang pagluha. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magsumbong, pero hindi iyon ang tamang panahon para sa lahat. Galit siya, pero mahalaga sa kanya ang hindi pagbibigay alalahanin sa kanyang nanay. Gusto niyang isipin ng ina na okay ang lahat ng bagay at masaya siya sa tinatahak niyang buhay pag-aasawa. Tumambay na lang muna siya sa veranda para lumanghap ng sariwang hangin.
kung saan tanaw niya ang unti-unting pag-alis ng mga bisita. Tahimik lang siyang nakaupo, tulala habang pinagmamasdan ng paligid. Nag-iisip kung ano bang dapat niyang susunod na hakbang. Nabuo sa isip niyang kahit ganito pa ang sitwasyon, ipaglalaban pa din niya ang para sa kanya. Desidido siyang kailangan niya makausap ang asawa bago pa sila maghiwalay ng bansa. Hanggang sa hindi niya namalayan, wala na palang natitirang bisita sa loob. Pumasok na rin ang biyenan niya para magpahinga. Habang nakaupo, napatingin siya sa madilim na bahagi ng hasyenda. Doon sa may sulok na hindi gaanong kita, namataan niya ang dalawang taong ayaw na ayaw niyang makita. Kahit malayo, kilalang kilala niya ang anino nito. Sigurado siyang si Kevin ito at ang babae niya. Magkayakap at naglalandian na naman. Kumulo ang dugo ni Mika sa galit. Hanggang sa may marinig siyang malalakas na tahol ng mga aso mula sa likod bahay. Humanda ka sa akin, kirida ka. Sabi ko sa'yo sa susunod na makita kita malilintikan ka talaga. Kapal ng mukha mo, nag-stay ka pa din dito. Bulong niya sa sarili habang nakakunot ang noo. Dali-dali siyang nagpunta sa likod kung saan naroon ang mga alaga nilang aso. May dala-dala siyang mga leftover food na hiningi pa niya kay Rochelle. Tinignan siya na makahulugan ng kaibigan dahil kilala siya nito kapag may ginagawang kalokohan. Makahulugan ng tingin na yon, ngunit ngumiti lang si Mika na para bang sinasabing hayaan lang siya at kaya niya na ito. 10 ang aso na nasa kulungan. Mga malalaking bulas ang mga ito. Mga itsurang katatakutan mo kung bubuhayin ka bang buo o bawas ang mga laman. Lumabas ang ngising kanina pa itinatago ni Mika. Nagkakakawag ang mga buntot na mga ito at tila nagkaidiya ng pagkakaroon nila ng saglit na kalayaan. Dahil madalas niya silang pakainin, sanay na ang mga ito sa kanya. Gutom na ba kayo? Tanong ni Mika. Binuksan niya ang kulungan at isa-isang isinabit sa leeg ng mga aso ang mga tali, sabay hima sa ulo ng bawat isa. Isa-isa niyang pinaamoy ang tirang fried chicken sa mga ito. Tsaka inihagis sa lugar ni na Kevin at Estela. Pagkahagis ng huling piraso, agad niyang pinakawalan ng mga aso at nagkandara pa agad silang tumakbo papunta sa direksyon ng pagkain. Tumatahol, naguunahan at halatang gutom na gutom. Umupo siya at pinanood ang reaksyon ng mga manluloko. Hindi niya napigilang matawa sa eksena. Tumaas ang kilay niya habang ngit-ngit sa panggigigil sa mga walangya. Akala siguro nila, lahat ng mahirap laging api sa buhay. Pang pelikula lang yon, sa isip-isip niya. Matapang ka, Stella, diba? Tignan natin kung hanggang saan yung tapang mo. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa babaeng paikot-ikot na tumatakbo at nagsisisigaw. Si Kevin naman, abala sa pagpigil at pagpapakalma sa mga aso habang humihiyaw sa paghingi ng tulong. Dali-dali siyang bumalik sa unahan ng bahay na kunwari walang nalalaman at kinalaman. Nakiisyoso siya sa mga pinagkukumpulan ng mga kasambahay. Hindi din nila makuha ang ibang aso sa takot na lapain sila ng mga ito. Anong nangyari dito, Mika? Gulat na pagtatanong ng biyanan niya. Wala po kong ideya, Mama. Bigla na lang silang nagkagulo dyan. Pagmama ang maangan niya. Rinig na rinig nila ang paghingi ng tulong ni Stella. Malapit na ito sa kanila nang biglang nadapa si Stella sa basa at madulas sa bahagi ng damo. Eksakto kung saan may putik na halatang mula sa mga basang paan ng mga aso. Kumalat ito sa damit niya at lalo lang nagpigil ng tawa si Mika. Sakto namang nakuha na ni Kevin ang mga tali ng aso at medyo kumalma na ang paligid. Ang ganda ng gabi ko, sa isip ni Mika habang pinapanood ang babaeng palapit sa kanya, ngunit tinalikuran niya para tumungo sa kusina. Habang si Kevin naman naguhurumintado sa pagtatanong kung paanong nakawala ang mga alaga nilang aso. Sinundan naman siya ni Stella habang papasok si Mika sa kusina para maghugas ng pinggan. Ikaw may kagagawan nun, no? Hasik na pagtatanong ng kirida. Oh, may napadpad palang taong grasa dito. Hindi na ako magtataka kung bakit sobrang dumi mo. Sa ugali mo palang parang basura na. Masarap bang makipaghabulan sa aso? Dagdag pa niya. Tinignan siya ng matalim at malalim ni Stella. May araw ka rin sa akin. Sagot nito habang pinupunasan ng labi. Talaga? I'm scared. Kitang-kita ni Stella ang panliliit ng mga mata ni Mika habang iyon ay sinasabi.
Kailan ba yan? Para sana makapaghanda naman ako. Excited na kasi ako eh. Sarkastikong sagot ni Mika habang nakataas pa ang kilay. Maliban ba sa pang-agaw ng asawa, maiba ka pa bang talent ha, Stella? Hindi na sumagot si Stella. Napangiwi na lang ito, halatang naiinis at napapahiya. Imbes, dali-dali itong tumalikod at naglakad papunta sa banyo para maghugas. Kinabukasan, nagising si Mika na wala na si Kevin sa tabi niya. Akala niya maaga lang itong umalis, kaya dali-dali siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Pagbaba niya sa hagdan, tumambad sa kanya ang eksenang hindi niya inaasahan. Naroon si Kevin, ang kanyang biyanan at si Stella. Masayang nagkukwentuhan sa sala. Dahan-dahan siyang bumaba habang ramdam niya ang bigat sa dibdib. Parang may mali. Napaaga ata ang bisita mo, Kevin. Tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili kahit alam niya ang nangyayari. Gusto niya sanang sarkastiko itong tanungin, ngunit nahihiya siyang magpakita ng ugali sa harap ng biyanan niya. Uupo na sana siya nang bigla siyang pigilan ng donya. Mika, why not tulungan mo muna ang mama mo sa kusina? Naghahanda pa ng kakainin at medyo matagal na. Nakakahiya naman sa kasama ni Kevin at baka gutom na. Isa pa, hindi siya bisita ha. Watch your words. Malamig na sabi ng kanyang biyanan. Sige po mama, sagot ni Mika. Pilit nang umiti kahit na masakit. Napansin niyang hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Kevin. Mga twiran o ipagtanggol man lang. Nanatili lang itong nakaupo at nakayuko, habang si Stella naman malawak ang pagkakangiti. Bago pa siya tuluyang makapasok sa kusina, humabol pa ng salita ang kanyang biyanan. And one more thing. I want to remind you na dapat Donya ang tawag mo sa akin. Naaalibad ba rin ako kapag tinatawag mo kong mama? At Stella, tawagin mo siyang senyorita. Kasi magiging parte na siya ng pamilyang to. Napatigagal na lang si Mika sa narinig. Ilang buwan na siyang asawa ni Kevin. Pero ni minsan, hindi siya pinatawag ng mga ito ng senyorita sa mga kasambahay. Samantalang si Stella na parang kabuting sumulpot ay may posisyon na sa loob ng mansyon. Tumangulang si Mika. Pilit nang umiti kahit ang bigat ng kanyang pakiramdam. Sa loob-loob niya, parang ang bilis ng lahat. Bigla na lang may bagong parte ng pamilya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kutob siyang hindi mapakali. Pakiramdam niya, ginagawa siyang tau-tauhan ng mga ito pero hindi siya papayag. Dala niya ang magiging legal na tagapagmana ng Lopez. Napaisip siya na baka nga unti-unti nang masira ang pamilyang pinaghihirapan nilang buuin. Mahinang tumawa si Stella na parang nananadya pa. Tita, pwede ba akong sumama sa paghatid kay Kevin? Oo naman, hindi ka naman iba sa akin. Plus, wag mo na akong tawaging tita. Mami na lang, di ba Kevin? Kaya lang, mami, baka kasi hindi pumayag si Mika na sumama ako eh. Hindi naman ata sasama si Mika. Why do you worry? Agap ng Donya. Sasama po ako sa paghatid kay Kevin. Ako po ang asawa. Mahinahong sabi ni Mika. No need. Sabat agad ni Kevin. Kasama naman namin si Stella. Isa pa wala ng space sa kotse. Stay ka na lang muna dito. Pagpapaliwanag ni Kevin. At saka buntis ka, di ba? Hindi ka dapat bumabiyahe. Dito ka na lang. Tulungan mo ang mama mo sa mga gawain para din mabawasan ng trabaho niya. Yun naman talaga ang ginagawa mo dati bago ka nabuntis ni Kevin, hindi ba? Dugtong pa ng ina ni Kevin. Napakagatlabi si Mika. Hindi niya alam kung anong mas masakit, kung ang tono ng pananalita ng kanyang biyanan o ang katotohanang pinapayagan ni Kevin ang lahat ng ito. At isa pa, patuloy ng biyanan, kailangan mo nang linisin ang kwarto niyo ni Kevin. Doon na muna tutuloy si Stella ngayon. Gusto ko siyang makasama dito sa bahay para mas makilala at mas mapag-usapan pa namin ang negosyong itatayo nila ng anak ko. Pagpapatuloy pa ng Donya. How sweet of you, tita. Pakitang gilas naman na pagsagot ni Stella na hindi maalis ang ngiti habang umiinom ng kape. Napasinghap si Mika. Paano po ko, mama? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang boses kahit nanginginig na sa kaba. Donya, Mika. Donya at hindi mama. May diin ang bawat mga salita. Dito ka rin syempre. Sagot ng biyanan na tila bawala lang sa kanya ang lahat. She can be with me sa isang kwarto if she likes. Pag-question pa ni Stella.
Alam ni Mika na nagkukunwari lang ito. Magaling maglaro ng mga salita ang babae. She's literally a wolf of sheep's clothing. Maganda ang sinasabi, ngunit may talim ang mga tingin at may lihim ang mga ngiti. Hindi, sa maid's room ka na Mika matulog. Kasama mo ang nanay mo doon. Double deck naman yon. Makiusap ka na lang na sa baba ka matutulog. Baka mahulog ka pa sa taas at magkaproblema pa sa magiging apo ko. Baka sabihin ni Mika, dumating lang ako dito nagbago na ang lahat. Ikaw Kevin, saan ba dapat ang asawa mo? Painosenteng tanong ng babae. Alam ni Mika kung anong posibleng isagot ng asawa niya. Ngunit umaasa itong sa pagkakataong ito, mag-iiba ang ihip ng hangin. Si Mami na ang nagdesisyon, sumunod na lang tayo. Tama ba Mika? Pagkaklaro pa ni Kevin. Opo, naiintindihan ko po. Mahinang tugon ni Mika. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit sa likod. Sa totoo lang, pinipigilan ni Mika ang sarili na magalit. Sa loob-loob niya, gusto na niyang sumabog, pero pinili pa rin niyang manahimik. Nakakatakot ang aura ng kanyang biyenan. Parang isang maling salita, sapat na para mag-umpisa ng gulo. Biglang tumayo si Kevin at inaya si Mika palabas ng mansyon para makausap ng masinsinan. Mika, habang wala ako, gusto ko sana maging mabait ka kay Mami. Pati kay Stella. Ituring mo siyang gaya ng pagtrato mo kay Mami. Mahinahong sabi ni Kevin. Napakunot ang noo ni Mika. Bakit ko naman gagawin yun? Talaga bang mas pabor ka sa babaeng yun, Kevin? Aalis ka na nga tapos iiwan mo pa ako ng ganyang klaseng pakiusap? Huminga ng malalim si Kevin. Tila pinipigilan ng sarili. Mika, ginagawa ko lang to para sa pangalan ng pamilya namin. Kaya malinaw dapat to sa'yo. Kailangan mong pakisamahan si Stella. Malaking bagay ang magagawa niya para sa negosyo ng pamilya. Hindi usapin dito ang pagmamahal. Hindi kaugnay dito ang puso. Talaga ba, Kevin? Bakit parang iba ang nakikita ko? At namuuna ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Mahal mo pa ba ako, Kevin? Hindi niya alam kung bakit niya pa naitanong ang bagay na yun. Siguro ay dahil gusto niya ng assurance na sa kabila ng mga negosyong usapin, pwede niyang panghawakan ang pagmamahal ng lalaki para sa kanya. Katangahan mang matatawag, pero handa niyang lunukin ang mundong ginagalawan ni Kevin. Ang pakikisamang balat kayo para sa negosyo, kapangyarihan at pera. Napalunok siya kasabay ng mga pigil hininga niya sa hinihintay na sagot mula sa lalaki. Mika, ang rason kung bakit pa kita kinakausap, kung bakit ako may pakailan pa ay dahil lang sa bata. Mahina nitong tugon, walang pagdadalawang isip na sinabi ni Kevin. Napatigil si Mika, parang binagsakan siya ng langit at lupa. Hindi kita nakikitang magiging asawa ko habang buhay. Tuloy pa ni Kevin. Pasensya na, ang gusto ko lang ay paglabas ng bata. Apelyido ko pa rin ang gamitin niya. At sana, makipag-co-parenting ka na lang sa akin. Wala na akong ibang habol sa iyo kundi ang anak na lang natin. Naiintindihan mo ba? Namumuuna ang luha sa mga mata ni Mika. Kevin, dahil lang sa babaeng yun, kaya mo kami pinagpalit ng anak mo. At nang dahil lang sa babaeng yun, nagbago ang ihip ng hangin. Pakiramdam ni Mika, hindi siya makahinga sa bawat salitang binibitiwan. Sobra siyang nasasaktan sa sitwasyon at ipit sa kung ano mang nangyayari sa kanila ngayon. At ngayon, bata na lang ang habol mo sa akin. Hindi ganyan ang plinano natin nung nagpakasal tayo. Di ba ang usapan natin bubuo tayo ng pamilya? Kahit simple lang tayong mamuhay, okay lang. Naaalala mo, lumayo tayo sa magulang mo para makapagdesisyon ka ng malaya. Okay tayo dati, Kevin. Anong nangyari? Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ng asawa niya ngayon. Kevin, nalilito ka lang, sigurado ko. Pressured ka lang sa obligasyon mo sa pamilya niyo. Pilit na pagde-deny ni Mika sa sarili. Diretsong sumagot si Kevin. Sinabi ko na ang dapat kong sabihin. Ikaw ang nalilito, Mika. Hindi tayo bagay. Ibang estado ng buhay ko kaysa sayo. At sigurado kung kahit na anong gawin kong paliwanag, hindi mo maiintindihan. Tawag lang ng laman ang nangyari sa atin. Isang beses lang pero nagbunga. At pinagsisisihan ko yun. At tuluyan na siya nitong iniwan. Sa di kalayuan, may isang taong tahimik na nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Si Rochelle.
Mula sa kinatatayuan niya, ramdam ni Rochelle ang bigat na dinadala ni Mika. Kita sa mga mata niya ang pag-aalala. Mika? Lumapit si Rochelle at niyakap ng mahigpit si Mika. Awang-awa siya sa kaibigan. Hindi nila akalaing ganito pala ang sasapitin niya matapos ang inakalang fairy tale love story ng lahat. Shh! Huwag ka na umiyak. Nandito naman kami sa'yo. Hayaan mo na yung asawa mo. Mabuti nga yun. Mawawalan ka na ng asawang mukhang palaka. Rochelle naman eh. Natatawang naiiyak na saway ni Mika sa kaibigan. Kinampay pa nito ang kamay sa balikat ng dalagang kaharap. Nagsasabi lang ako ng totoo. Bakit akala mo ba gwapo yung asawa mo? Tinanggihan ka pa, akala mo naman kagwapuhan. Diyos mio, halos lumuwa ang mata, kulang na lang spring para mag-bounce back. Hinawakan ni Rochelle ang magkabilang mukha ni Mika. Ipangako mo, huling iyak mo na sa lalaking yan. Mahirap lang tayo pero hindi ka naman tanga, Mika. Alam natin kung anong ginagawa nila. Yung bata na yan ang magiging alas mo. Ingatan mo't maging mautak ka. Nakaalis na nga si Kevin papuntang Dubai. Si Mika naman, pilit pinipigilan ng inis at sama ng loob sa pang-araw-araw. Hindi niya akalaing isang araw, makikita siya sa iisang bubong kasama ang kabit ng kanyang asawa. Hindi na siya lumalabas madalas sa kwarto ng kanyang ina, lalo pat magulo ang kanyang isipan. Nagsimula rin ang araw na halos balik paninilbihan siya sa loob ng mansyon. Ang pinagkaiba lang pagpagod na siya, kusa na siyang pinagpapahinga ng mga kasamahan niya. Mika, buksan mo ang pinto. Tawag ng kanyang biyanan habang kumakatok ng malakas. Nagulat si Mika. Bumangon siya agad mula sa kama at binuksan ang pinto. Ang akala niya, pagagalitan siya ng biyanan kaya hinandanan niya ang sarili. Hindi ka daw kumakain? Tanong ng biyanan. Nakakunot ang noo pero pilit ang ngiti. Wala po kong gana. Mahinang sagot ni Mika. Iniiwasan ng sarili na tumingin dito ng diretso. Kung iniisip mong galit ako sa'yo o ayaw ko sa'yo, mali ang iniisip mo. Pasensya ka rin kung mainit madalas ang ulo ko. Madami kasing problema ang hasyenda. Namimiss ko na din ang anak kong si Kevin. Yuniko iho ko kasi yon. At ngayong magkakaanak ka na, sigurado akong maiintindihan mo din ako bilang isang ina. At tungkol naman kay Stella. Nagpalinga-linga pa ito bago muling nagsalita. Nasa peligro ang negosyo ng pamilya, Mika. Kailangan namin ng pamilya ni Stella para makabangon muli. Alam mo naman si Kevin ay baguhan pa lang sa negosyo. At ang impluensya ni Stella ang kailangan ng pamilya para makaahon ulit tayo. Kailangan ko ng pag-unawa mo. Ang lahat ng ito isang malaking palabas. Na sa huli, ang makikinabang ay walang iba kundi ang batang nasa sinapupunan mo. Paliwanag pa ng matanda habang nakangiti. Magtiwala ka. Kung ganun, parte din ba ng palabas ang lahat ng sinabi sa akin ni Kevin? Pag-arte lang din ba ang mga halikang pinagsasaluhan nilang dalawa ni Stella? Parang ang hirap tanggapin. Parang ang hirap mamuhay sa isang lugar na hindi mo alam kung paano mapaghihiwalay ang kasinungalingan sa katotohanan. Naisip ni Mika. Tumangulang si Mika. Pilit na hinuhugot ang sarili sa lungkot. Ayos lang po. Inabot ng kanyang biyanan ng baso ng gatas. Oh, kung ayaw mong kumain, eto na lamang para healthy pa rin ang magiging apo ko. Salamat po. Sagot ni Mika habang tinatanggap ang baso. Aalagaan mo ang apo kong mabuti. Konting tiis pa, Mika. Hindi rin naman magtatagal si Stella dito. Pagkaalis ng kanyang biyanan, naupo si Mika sa gilid ng kama at dahan-dahang uminom mula sa baso. Simula ng araw na yun, naging normal ang sitwasyon sa kanilang magbiyanan. Ang akala niyang walang pusong biyanan ay naging maalagain. Walang palya din siyang dinadalhan ng gatas, fresh salad at prutas. Minsan, pinapaubos pa sa kanya at hindi siya tinatantanan hanggat hindi niya ito nauubos sa harap niya. Bumait ang biyanan niya at nagkaroon siya ng kaunting pag-asa na magiging okay din ang lahat. Ilang araw din niyang hindi nakita ang presensya ni Stella. Simula nang marinig niyang nag-aaway ang mga ito sa kwarto ng Donya. Kinaumagahan, gumising si Mika na hilong-hilo. Ilang beses rin siyang pabalik-balik sa banyo. Pakiramdam niya may bumabara at humihila sa puso niya. Masakit, matalim at hindi nawawala.
Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang umuupo siya sa toilet at sa huling pagkakataon, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang toilet bowl. Puno ito ng dugo, namumuo at malapot. Bigla siyang kinabahan, hindi na siya nakapag-isip pa. Lumabas siya ng banyo, hawak ang tiyan at pilit na nilalabanan ng panlulumo. Tinungo niya ang kusina kung saan abala ang kanyang ina sa paghahanda ng almusal. Ma, dinudugo ako, tulong. Garalgal ang boses ni Mika habang hawak ang tiyan niya. Pagdating sa hospital, agad siyang dinala sa emergency room. Kasama niya ang nanay niya at si Rochelle. Habang chine-check siya ng mga doktor at nurses, hindi naman mapigil ang pag-iyak ng ina nito. Anak, andito lang ang inay. Paalala ni Mercy. Andito lang kami ni Rochelle. Lakasan mo ang loob mo. Habol pa niya habang sinasara ang kurtina ng ER cubicle. Ilang oras pa ang lumipas at sakto namang nagising na si Mika. Dahan-dahang iminulat nito ang mga mata at napatingin sa gilid ng kama. Nandoon si Rochelle, nag-aayos ng dala niyang pagkain. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Rochelle sabay lapit sa kanya. Hindi agad nakasagot si Mika, nanatiling nakatitig sa kisame, pero halatang mabigat ang iniisip. Ilang segundo pa, muling nagsalita si Rochelle at nagkunwaring busy sa pag-aayos. Umalis muna ang Tita Mercy, pinatawag sa mansyon. Ayaw nga sanang umalis para magbantay dito, kaya lang hindi daw pwede. Ako na lang daw munang magbantay sa'yo, sabi ng donya. Pagkukwento pa ni Rochelle. Kumusta ang baby ko? Mahina niyang tanong, kita sa boses niya ang pag-aalala. Rochelle? Pagtawag niya sa pangalan ng kaibigan na para bang natulala at napipi na nakatingin sa kanyang direksyon. Gusto niyang marinig sa kaibigan ng pag-asa na sana, mali ang hinuha niyang wala na ang kanyang nag-iisang anak. Tumitig si Mika sa mga mata ni Rochelle at doon ay nakita niya ang isang katotohanan na hindi maikakaila sa mga mata ng kaibigan. Malungkot ito at namumuo ang luha sa mga mata. Walang salita, walang galaw, pero sapat na para malaman niya ang totoo. Tumingin sa malayo si Mika para itago ang pag-agos ng kanyang luha. Wala na ba siya? Wala na ba ang anak ko, Rochelle? Tama ba ako? Paulit-ulit niyang tanong habang umiiyak. Niyakap siya ng mahigpit ni Rochelle. Kasalanan kong lahat to. Mika, wala kang kasalanan. Huwag mong isipin yan, sabi ni Rochelle habang pinipigilan din ang sariling maiyak. Makinig ka sa akin. At hinarap ang kaibigan. Hinawi niya ang buhok nito na nabasa na ng luha. Hindi mo kasalanan ang nangyari, Mika. Wala kang kasalanan sa lahat. Alam ko, alam naming lahat kung paano ka nagpakaina sa batang yan. Pero Mika, hindi natin hawak ang buhay ni Numan. Hanggang dito lang si baby. At kung nabuhay man siya, alam ko, magiging proud siya sa iyo kung paano mo siya ipinaglalaban at pinangatawanan bilang isang ina. Lalo na kung malalaman niya ang lahat ng sakripisyo mo. Pinagsamantalahan ka ng tatay ng anak mo. Pwede mo siyang ipalaglag, pwede kang wag magpakasal. Pero pinili mong magpakaina para sa sanggol na hindi mo pa nahawakan at hindi mo pa nararamdaman. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Rochelle. Binigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay at yun ang mahalaga. Kaya wala kang kasalanan. Anong walang kasalanan? Halos dumagundong ang boses na yun sa loob ng kwarto ni Mika. Nagulat silang dalawa nang makitang nanginginig sa galit ang donya sa bagay na natuklasan. Ang tanging responsibilidad mo lang sana'y alagaan ang apo ko. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo. Pinatay mo ang anak ni Kevin. Galit at matapang na sabi ni Donya habang pinupunasan ang sariling luha. Napatingin si Mika. Hindi makapaniwala sa narinig. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili pero paano? Walang may gusto sa nangyari. Hindi ko pinatay ang sarili kong anak. Halos mamaos na sa pagsagot niya sa Donya. Pero tumawa lang ang kanyang biyanan. Malamig at sarkastiko. Huwag kang magkunwari, Mika. Kaya ka hindi kumakain, gusto mong mawala ang apo ko, hindi ba? Sinasadya mo to para makaganti kay Kevin. Para pasakitan siya. Dahil galit ka.
Galit ka kasi hindi mo matanggap na si Stella ang nagugustuhan niya at hindi na ikaw. Ngit-ngit na tura ng Donya habang nandidilat ang mga mata. Hindi totoo yan. Ipapaalam ko to sa anak ko at sisiguraduhin kong mawawalan ka na ng puwang pa sa kanya. Ihanda mo ang sarili mo. Pagbabanta ng biyanan niya, napailing si Mika. Baka sa muka ang sakit. Alam niyong hindi ko yun magagawa. Na-stress lang ako. Hayaan niyo kung magpaliwanag kay Kevin. Natural, sasabihin mong wala kang alam, na wala kang ginagawa. Sinong kriminal ang aamin sa sarili niyang krimen na ber? Kung tutuusin, pwedeng-pwede kitang kasuhan. Pwede kitang ipakulong dahil mamamatay tao ka. Hindi mo na pwedeng makausap pa ang anak ko. Bibigyan mo lang siya ng sakit sa ulo. At anong sabi mo? Stress? Palusot mo lang yan. Lahat na lang may dahilan ka. Ganyan talaga kayo. Kunwari inosente pero gustong mawala ang bata. Ganyan ba talaga, Mika? Dahil ano? Dahil malayo na sa iyo ang anak ko? At alam mong yan na lang ang nagbibigay sigla sa kanya, inalis mo pa? Anong klaseng asawa ka? Pero hindi na siya pinansin ng kanyang biyanan at hindi na siya hinayaan pang magsalita. Galit na tumalikod lang ito at lumabas ang Donya na namumula sa galit. Nakataas ang noong padabog na umalis. Rinig na rinig ang pagdagundong ng kwarto ng hospital habang si Mika naiwan sa kama na nanlulumo. Doon tuluyang lumayo ang loob ni Mika sa pamilya ni Kevin, lalo na sa kanyang biyanan. Wala siyang naramdamang kahit kaunting simpatya mula sa kanila. Ngayon na wala na ang baby, parang tuluyan na ring nawala ang kahit anong pag-asa sa kanila ni Kevin. Si Rochelle at ang kanyang ina lang ang sumasama at patuloy na nag-aalaga sa kanya sa hospital. Matapos ang isang linggo, na-discharge na rin siya sa hospital. Sa pagkakataong ito, mag-isa siyang uuwi dahil pinauwi ni Donya ang nanay at kaibigan niya sa mansyon. Pinasundo lang siya sa driver nito. Habang ang ina naman ni Mika ay nasa kusina at abalang naghahanda ng pananghalian ng amo. Pagkatapos mahiwa ang mga gulay, tinapon ng ina ni Mika ang mga balat at pinagtabasan sa basurahan. Pero isang kahon ang agad na pumukaw ng pansin niya. May kakaiba sa label. Kinuha niya ito at binasa at doon niya nakita ang nakasulat, isang gamot pampalaglag. Nagulat siya sa nakita. Hindi siya agad nakakilos. Sa isip niya, kung hindi ang anak niya ang kusang uminom nito para malaglag ang bata, ibig sabihin may naglalagay nito para sa anak niya. Pero imposibleng si Mika ang kusang iinom nito. Gusto niyang mabuhay ang bata. Bulong sa isip ni Nanay Mercy. Agad niyang naisip na sabihin ito kay Mika sa pamamagitan ng text message. Pero bago pa siya makalabas ng kusina, may narinig siyang boses sa likod. Nanlamig siya sa kanyang kinatatayuan. Gusto niyang itago ang hawak-hawak na kahon, ngunit huli na ang lahat. Manang, ano yung hawak mo? Tanong ng Donya. Lumapit ito agad at nakatingin sa kahon. Hindi agad nakapagsalita ang ina ni Mika. Kita sa mukha niya ang kaba. Butil-butil ang pawis niya at nanlalamig ang kamay at paa. Ako na ang magtatapon yan, Manang. At saka pakikuha naman yung singsing ko sa taas. Naiwan ko sa kwarto namin. Nasa ibabaw lang ng lamesa. Utos nito, sabay kuha sa kahon na kanyang hawak-hawak. Umakyat siya sa second floor ng mansyon na gulong-gulo ang isip. Dapat niyang masabihan agad ang kanyang anak. Nang biglang lumabas si Stella sa kwarto ni Kevin. Kaya naantala ang gagawin niya nang kausapin siya nito. Nakabalik na pala kayo ulit. Good morning po. Kunwaring pagbati ni Nanay Mercy sa kirida ng kanyang manugang. Mukhang bilang na ang araw ninyong mag-ina sa mansyong to. Kawawa naman kayo. Saan na kayo pupulutin yan? Kung hindi sa pagiging isang katulong, ano pa bang kaya nyong gawin? Ang ipagsiksikan ng sarili nyo kay Kevin? Grabe pala ang pagka-gold digger nyo. Panguuyam ni Stella. Kung akala mo, naghahabol kami sa yaman ng asawa ng anak ko, nagkakamali ka. Kahit hindi kami palayasin dito, kusa kaming aalis. Naitaguyod ko ang anak ko kahit ito pa ang trabaho ko. Marangal to, kaya wag mong maliitin ang ginagawa ko. Tinuruan ko ang anak ko ng magandang asal. Kaya mawalang galang na po, Stella. May gagawin pa ako. Pangangatwiran ng nanay ni Mika. Stella? Senyorita Stella ang itawag mo sa akin, tanda. Mukhang nakakalimot ka. Pagmamayabang ni Stella.
Hindi natinag si Nanay Mercy at diretsyong tumugon kay Stella. Hindi kita amo, tsaka hindi ikaw ang pinagsisilbihan ko dito. Let's say, soon to be your amo. Masaya ka na? Umirap si Stella, sabay tiklop ng kanyang mga braso. Huwag kang advance mag-isip, Stella. Hanggat kasalangan ako kay Kevin, mananatili kang kabit sa mata ng tao at sa batas. Sa bagay, libre lang naman ang mangarap. Kahit pala mayaman ka, hinding-hindi ka magiging legal. Kabit ka pa rin. Hindi talaga nabibili ng yaman ng moralidad. Tinignan siya ng matalim ni Stella at nakipagtitigan din naman ng matanda sa kanya. Masakit ba ang katotohanan, Stella? Hindi tanganganak ako't kilala ko siya. Hindi ang isang katulad mo ang luluhuran niya. Hindi ikaw, si Donya o si Kevin ang magpapabagsak sa anak ko. Hindi mo siya kilala. Ngumiti sa narinig si Stella. Lumapit dahan-dahan ang babae sa posisyon kung nasasaan ang ina ng karibal. Ako tanda. Kilala mo ba ako? Tapang lang meron ng anak mo pero ako I have power, influence and money. Kaya kong pagalawin ng lahat. Yan ang nagagawa ng pera na wala ka o ang pinagmamalaki mong anak. Ngit-ngit na bulong ni Stella at ang sumunod doon ay isang malakas na ingay na bumagsak mula sa hagdan. Nataranta ang ilang kasambahay sa ingay. Maya-maya, bumaba si Stella. Hawak ang gilid ng hagdan at kunwari takot na takot. Tulong! Si Manang! Nahulog siya sa hagdan! Sigaw ni Stella habang umiiyak. Parang totoo ang emosyon sa boses niya. Humanap kayo ng magdadala sa kanya sa hospital. Bilisan niyo! Tita Mercy? Malakas na sigaw ni Rochelle. Nakita naman niyang nakangisi si Stella na nakatingin sa matanda habang chinecheck niya ito. Habol hininga na rin si Nanay Mercy dahil tuloy-tuloy din ang pag-agos ng dugo sa bandang ulunan nito. Napansin niya rin na bumubuka pa ang bibig nito na parang may gustong sabihin. Inilapit ni Rochelle ang tenga niya malapit sa hininga nito at dinig na dinig nito ang sinabi ni Nanay Mercy. Mahina, putol-putol pero malinaw. Si Mika. Ingatan mo kay Stella. Nasa labas pa lang ng mansyon si Mika. Nagulat siya nang marinig ang sigaw ng kaibigan. Agad siyang tumakbo papasok at nakita niya na nakahandusay ito malapit sa hagdan at umiiyak. Lumapit siya rito at laking gulat niya nang makita niya kung sino ang iniiyakan nito. Ang kanyang inang si Mercy. Duguan at hindi na gumagalaw. Inay! Agad siyang lumapit. Niyakap niya ito habang nanginginig at humahagulgol. Anong nangyari? Anong nangyari? Tumingin siya sa paligid. Nakatingin lang ang ibang mga naroroon na bagong katulong. Gulat at takot ang makikitang ekspresyon sa mga mukha nila. Tumingin din si Mika kay Rochelle. Blanko ang mukha nito kahit may luha. Walang imik, wala ang Donya at wala din si Stella sa pangyayari. Dumating ang family driver at dali-daling tumulong para maisakay sa kotse ang matandang katulong. Rochelle, anong nangyari? Anong nangyari kay nanay? Paulit-ulit na tanong ni Mika sa kaibigan. Hindi ko alam, Mika. Hindi ko alam. Iyak na sagot nito. Inay, ano ba? Bumangon ka dyan. Habang hawak-hawak ni Mika ang walang buhay na katawan ng ina sa loob ng kotse. Diyos ko Lord, isang himala lang po please, kahit ngayon lang po sana. Kahit ngayon lang ako makiusap. Huwag niyong kunin ang lahat sa akin. Parang awa niyo na. Diyos ko, ibalik niyo sa akin ang nanay ko. Parang awa niyo na. Halos mawalan siya ng hininga sa pag-iyak. Gusto na niyang mawalan ng ulirat at bait sa sunod-sunod na trahedyang nangyayari sa kanyang buhay. Hawak-hawak niya ang kamay nito. Pilit hinahanap ang pulso pero wala na. Nanginginig siyang niyuyugyug ang katawan ng ina. Umaasang magigising pa ito. Pagdating nila sa hospital, agad silang sinalubong ng mga nurse. Pero ilang saglit lang, lumapit ang doktor at umiling. Hindi mapigilan ni Mika ang sarili. Gusto niyang sisihin ang lahat sa pagkawala ng kanyang ina. Hindi naging madali ang lahat. Si Rochelle na lang ang naiiwang tao sa mansyon na kakampi. Ibinurol niya ang sariling ina sa kubo kung saan sila nakatira nung siya ay dalaga. Madaming kapitbahay ang nakiramay. Tahimik lang siya. Nakamasid sa patay na katawan ng ina sa harapan niya. Pinipilit na isipin ng mga pangyayari kung normal pa ba o may kinalaman ng iba. Kinuyom niya ang kanyang palad nang marinig ang boses ng kaibigang si Rochelle.
Mika, nakikiramay ako. Nilingon niya si Rochelle. Inaasahan niyang pagdalaw nito, pero hindi niya inaasahan ang kasama, si Stella. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Impit ang boses, pabulong pero may gigil na pagtatanong ni Mika. May condolences, Mika. Pati ni Stella. Pakipasok ang mga bulaklak, snacks, juices at coffee. Utos pa nito sa mga lalaking tauhan. And Rochelle, ibigay mo ang abuloy ng pamilyang Lopez na nagkakahalagang 100,000 pesos. Bakit ka nandito, Stella? Hindi kita kailangan dito. Hasik ni Mika sa karibal. Nakikiramay, ano pa ba? Manang Mercy serves the family for several years. Ano naman kung bigyan natin siya ng magandang burol? Besides, at least kahit dito sa maliit niyong baryo, remarkable ang burol ng nanay mo. Oh, come on Mika, tatanggihan mo pa ba? Rochelle, ano to? Pandidilat niya sa kaibigan. Mika, tanggapin mo na lang. Dapat nga magpasalamat ka kay Stella at sa pamilya ng asawa mo. Tanggapin mo na lang ang tulong nila. Hindi lahat ng bagay na dadala sa pride at yabang. Pangangatwiran ni Rochelle. Naririnig mo pa ba ang sarili mo, Rochelle? Ni hindi nga natin alam kung paanong namatay ang nanay ko. Ang nanay ko na nag-alaga sa iyo na tinuring kang parang sariling anak. Aksidente ang nangyari, Mika. Hindi lahat ng bagay na nangyayari sa iyo gawa ng iba. Ano ba sa tingin mo? Kikitil sila Ma'am Stella ng buhay? At para saan? Itigil mo ang imahinasyon mong umiikot ang mundo ng tao sa iyo, Mika. Gaano ka ba kaimportante para pag-aksehan ng panahon ng pamilyang kumupkup sa nanay mo at sa iyo? Sino ka ba? Mahirap ka lang din kaya wag ka nang magmalaki sa mga taong nagpakain sa iyo at sa magulang mo sa napakahabang panahon. Isang malakas na sampal ang lumapat sa mukha ni Rochelle. Hindi makapaniwala si Mika sa naririnig mula rito. Itinuring niya itong kapatid. Sabay silang lumaki at sabay silang minahal ng kanyang mga magulang. Hindi rin nagpatalo si Rochelle. Ginantihan niya din si Mika ng isang malakas na mag-asawang sampal. Isang sunod-sunod na palakpak ang narinig ng magkaibigan. Ang sarap niyo namang panoorin. Maganda din gawing headline sa dyaryo. Magkaibigan, nagsampalan sa isang burulan. Perfect. At bumuntong hininga pa ito. At dahil friendship over na kayo, Rochelle, halika na to, uwi na tayo. Bakante na ang posisyon ni Manang Mercy. Kaya ikaw na ang magiging mayordoma ng mansyon. Kailangan ka na doon. Palakad na si Rochelle nang hawakan ito ni Mika sa braso. Kaya ka ba ganyan, Rochelle? Nasilaw ka na ba sa pera at posisyon? Malaman ang tanong na iyon ni Mika. Ngunit hindi ito sinagot ni Rochelle. Inalis ni Rochelle ang kamay ni Mika sa kanyang braso. Iiwan ko na ang perang to. Huwag kang tanga, Mika. Para sa nanay mo yan at hindi para sa'yo. Tinalikuran na siya ng matalik na kaibigan, habang si Mika naman ngit-ngit pa din sa galit sa mga narinig mula rito. Isa pa, wala akong utang na loob sa'yo. Kung inalagaan man ako ni Nanay Mercy, bayad na ako sa utang na loob na yun. Patay na siya at hindi transferable ang utang na loob. At lumakad na ito palayo. Pagkapasok nila Rochelle at Stella sa loob ng kotse, ay inabutan si Rochelle ng isang puting makapal na sobre. Oh, para sa'yo. Para saan po to, senyorita? Inosenteng tanong ng dalaga. Let's say bonus. Bonus kasi mapagkakatiwalaan ka talaga. Hindi mo talaga ako binigo. Buwan-buwan kang magkakabonus hanggat naninilbihan ka sa pamilyang Lopez at sa akin. Hiwalay pa dyan ang sahod mo sa mami ni Kevin bilang isang mayordoma. Nakangiti nitong sabi. Maraming salamat po. Malaking tulong sa akin to, Miss Stella. Malawak ng ngiti ni Rochelle. Alam na po ba lahat ito ng Donya? Sure. Pwede bang hindi? Kaya dapat mas maging masaya ka na. Promoted ka na. Congratulations! At namayani ang katahimikan sa pagitan nila matapos yun. Isang gabi, matapos ang libing, desidido na si Mika na aalis na ng mansyon. Wala na siyang puwang doon at wala na ring dahilan para magstay pa siya sa lugar na nagbigay sa kanya ng mga mapapait na alaala. Maaalala lang niya ang lahat dito. Si Kevin, ang nanay niya, si Rochelle at ang anak niya. Kaya bumalik siya para kunin na ang lahat ng dapat niyang kunin. Nagpunta si Mika sa kusina para uminom ng tubig. Pero laking gulat niya nang makita niyang nandoon din ang kanyang biyanan at si Stella. Mahinang nag-uusap ang dalawa pero may halong tawanan. Ang galing mo!
Buti na lang at naitulak mo siya. Kahit mabuhay pa siya, hindi ko pa rin siya hahayaang makausap niya si Mika. Sabi ng biyanan niya. Tinik talaga sa dibdib yang si Mercy kahit noon pa man. Oo nga tita, hindi isang katulong ang sisira sa plano natin. So I think, papayag na si daddy na makasal ako kay Kevin. Mukhang tuloy na ang malaking negosyo na sisimulan natin as family. I think I need to tell my dad as early as we can para naman hindi na siya mag-worry sa mga next business transactions ng pamilya. Biglang uminit ang pakiramdam ni Mika. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Hindi makapaniwala sa narinig niya. Bigla siyang natakot at dahan-dahang naglakad palayo. Nanginginig siyang umalis. Pero dahil sa sobrang pagkabalisa, nasagi niya ang vase sa cabinet sa likuran at ito ay nabasag. Agad na tumingin si Stella at ang Donya sa nabasag na vase at doon nila nakita si Mika. Ang nasa isip lang ni Mika, makatakas at makaalis sa mansyon. Nang magtama ang mga mata nila ng kanyang biyanan, dali-dali siyang tumakbo palabas ng bahay. Nang bigla niyang naramdaman ng malakas na pagpukpok sa ulo niya na ikinawala niya ng malay. Makalipas ang ilang oras, unti-unting dumilat ang mga mata ni Mika. Nanlalabo pa ang kanyang paningin at hilong-hilo pa rin siya. Masakit ang katawan at ramdam niya ang patuloy na pagtulo ng dugo mula sa kanyang ulo. Napansin niyang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. May panyo rin sa kanyang bibig kaya hindi siya makasigaw. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Madilim ang buong lugar at may mga yerong nakatambak sa gilid-gilid. Walang kahit anong ilaw pero sa tulong ng liwanag mula sa buwan ay naaaninag niya ang ilang bagay. Hindi pamilyar ang lugar. Parang isang imbakan ng mga gamit at sigurado siyang malayo ito sa hasyenda. Dahan-dahan niyang inalala ang mga huling nangyari. Habang pilit niyang inaabot ang kahit anong bagay na pwedeng makatulong sa kanyang pagtakas, biglang may narinig siyang mga yabag. Mula sa dilim, lumitaw si Stella at ang kanyang biyanan. Tumatawa sila na parang walang nangyaring masama. May balak ka pang tumakas ha? Natatawang sabi ni Stella. Kaso hindi natuloy. Kaya ngayon, tignan natin kung anong consequences ng ginawa mo. Lumapit si Stella at inalis ang panyo sa bibig ni Mika. Bakit niyo ba ito ginagawa? Kung dahil lang kay Kevin, sige na. Hindi ko na siya hahabulin. Sa'yo na siya, Stella. Hayaan niyo lang akong makaalis. Pakiusap ni Mika habang umiiyak. Sa tingin mo ganun lang yun? Sarkastikong tugon ng kanyang biyanan. Para kaming bata na maniniwala agad sa mga sinasabi mo. Hindi kami tanga. Dahil sa narinig mo at sa nalaman mo, kayang-kaya mo kaming sirain sa publiko at ikasira ng imahe at negosyo namin. Kung lumayo ka na lang sana nung una pa lang, di sana wala ka sa ganitong sitwasyon. Matigas ka eh. Pinaglalaban mo pa ang karapatan mo bilang asawa. Napaluhod si Mika habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Parang awa niyo na. Nakikiusap ako, hindi ako magsusumbong. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataong mabuhay pa. Sige, madali lang naman kaming kausap. Bibigyan ka pa namin ng isang pagkakataong mabuhay at lumayo sa amin, pero sa isang kondisyon. Nakangising sabi ni Stella habang isa-isang inaalis ang mga tali. Ibinato nito sa harap niyang isang papel at ballpen. Nang makita niya ang laman ng papel, natigilan siya. Annulment paper. Doon niya napagtanto na gusto talaga nilang paghiwalayin sila ni Kevin para lang kay Stella. Lumapit si Stella. Hawak ang isang baril. Tahimik itong itinaas at itinutok sa hangin. Pumutok ang baril. Natakot siya at nanginginig na pinirmahan ang papel na yon. Natatakot siya sa mga bagay na nalaman niya. Natatakot siya sa buhay niya at natatakot siya sa posibilidad na hanggang dito na lang siya. Makinig ka. Malamig na sabi ni Stella habang itinuturo ang hawak niyang baril. Mananahimik ka sa lahat ng nalalaman mo dahil kung hindi, kahit saan ka magtago, hahanapin ka namin. Opo. Sunod-sunod na sagot kasabay pa ng paghagulgol ni Mika sa harap ng dalawa. Yan, ganyan. Tama yan, matuto kang magmakaawa. Look at you, Mika. Kung nakikita mo lang ang sarili mo, you'll realize na marunong ka din palang magpakumbaba at lumugar sa dapat mong kalagyan. Lumapit ang kanyang biyanan. In 5 seconds, dapat hindi ka na namin makita. Tumakbo ka hanggat kaya mo. Pero kapag nahuli ka, well, condolence na lang. Hindi nagsalita si Mika. Nanginginig ang buo niyang kalamnan.
pero determinado siyang mabuhay. Pinilit niyang labanan ng takot para sa sarili niya, para sa nanay niya at para sa anak niya. It's a battle for her life. "Takbo!" sigaw ni Stella habang humahalakhak. "Good luck, Mika. Siguraduhin mong makakalayo ka," bulong pa ng Donya. Dali-daling sumakay sa sasakyan si Stella at ang biyenan tsaka siya sinundan, pero sinadya nilang bagalan ng paghabol. "Mika, malapit na kami," sigaw ni Stella habang nakalabas ang ulo sa bintana ng kotse. Madilim ang paligid, puro kakahuyan, halos walang ilaw. "Go! Kaya mo yan, Mika. Magdadasal kami para sa kaluluwa mo," sigaw ni Stella habang tumatawa. Biglang nataranta si Stella at lumingon sa malayo. "Okay, tapusin na natin to." Pinahinto ng Donya ang kotse at bumaba. Lumapit siya kay Mika habang tumatakbo na hawak pa rin ang baril. "Pasensya na, Mika. Kung hindi ka sana nakailam sa buhay namin, hindi ko to gagawin." Malamig ang boses niya habang pinindot ang gatilyo. Narinig ni Mika ang pagputok ng isang baril na diretsyong tumama ang bala sa katawan niya. Ramdam niya ang sakit at pangangapos ng hininga. Rinig niya ang dahan-dahan na pagpintig ng kanyang puso hanggang sa tuluyan ng pumikit ang kanyang mga mata. Wala na siyang natandaan matapos ang oras na yun. Matapos ang ilang araw, nagising si Mika dahil sa sinag ng araw mula sa bintana. Nasisilaw siya sa liwanag. Dahan-dahan siyang naupo pero namilipit pa din siya sa sakit ng buong katawan niya. "Nasaan ako?" bulong niya sa sarili. Napatingin siya sa paligid. Maliit pero malinis ang kwarto. Tahimik pero parang may kakaiba. Paglingon niya, nagulat siya sa kanyang nakita. May lalaking nakatayo sa gilid, nakaitim na damit, seryoso ang muka, parang hindi ordinaryong tao. Biglang lumabas ang lalaki at may tinawag sa labas. Pagkatapos ng ilang minuto, pumasok ang isang lalaking matangkad, mukhang makapangyarihan dahil na rin sa tindig at ayos. Nakasuot siya ng black suit. Tahimik lang ito habang tinitingnan si Mika. Pamilyar ang lalaki. Nakita niya na ito. Kung kailan o saan, hindi niya na maalala. Sino ka?" tanong ni Mika habang hawak-hawak ang ulo nang bigla itong kumirot. "Nasaan ako?" Tumingin ang lalaki sa isa sa mga kasama. "Siguradong wala siyang armas?" "Opo sir, mukhang biktima talaga." "Hindi tayo pwedeng magtiwala agad. Hindi natin alam kung sino to." Malamig ang boses ng lalaki. Iniwan niya ang babae at lumabas na muna. Makalipas ang ilang oras, bumaba si Mika. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang lugar ay parang rest house na ginawang hideout. May mga lalaki sa sulok ng bahay. Lahat nakaitim, may mga dalang baril at seryoso ang mga muka. Maraming litrato sa pader ng mga taong hindi niya kilala pero halatang may impluwensya at may isang cabinet na puno ng wine. Nakita niyang lalaki nakaupo sa isang single chair sa living room. Nakadikwatro ito at nakatingin sa malayo sa kanya kung saan siya bumababa. Hawak ang isang old-fashioned whiskey glass habang nakatitig sa labas ng balcony. "Tell me who you are," utos nito sa malamig na boses. "Ako si Mika at may gustong pumatay sa akin." Diretso at buo ang boses ni Mika. Halata ang bigat sa bawat salita pero hindi siya nanginginig. "Gusto nila akong isunod matapos nilang kunin ang buhay ng nanay ko at sarili kong anak." "Proof?" muling tanong ng lalaki. "Proof?" Pagbalik ng tanong ni Mika sa lalaki. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula sa lalaki. "Anong katibayan mo sa aligasyon mo?" At tumitig ang lalaki sa kanya. May talim ito at may lalim. "Hindi tayo nabubuhay sa pagbibintang lamang." Pagpapatuloy niya. "Wala akong ebidensya pero umamin sila." Halos bumigay ang boses ni Mika. "Nabuhay ako. Kasalanang binuhay pa nila ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napaparanas sa kanilang hirap na dinanas ko." Humigpit ang pagkakakapit niya sa sarili at pinipigilan ng galit. "Hindi ako naniniwala sa iyo." Di wag kang maniwala. Hindi ako napunta dito para paniwalain ng mga tao. Lalo ka na." Pagtataray at tinalikuran niya ang lalaki para muling umakyat sa taas. Nalimutan niyang masakit ang katawan niya sa natamong sugat sa nangyari. "Maraming salamat sa tulong. Bigyan mo lang ako ng ilang araw at aalis na rin ako dito.
Babalikan kita kapag may pera na ako. Babayaran ko ang tulong mo. At humakbang si Mika paakyat. Stop! Malakas ang boses na yun ng lalaki, pero hindi nagpatinag si Mika at humakbang pa ito paakyat kahit hirap na hirap dahil sa sugat. I told you to stop! At kapag sinabi kong huminto ka, huminto ka! Pagpigil ng lalaki kay Mika, naikinawalang balanse niya. Napakapit si Mika sa bisig ng lalaki bago pa tuluyang matumba. Napasubsob ito sa mabangong bukas na polo. Nagtama ang kanilang mga mata at doon ay naalala ni Mika kung saan niya nga ba nakita ang pamilyar na figura ng lalaking kaharap. Isa ito sa mga bisita ng dating asawa. Asawa mo si Kevin Lopez, tama ba? Wala na ang nakakatakot na boses ng lalaki. Ngunit parang napipi naman si Mika. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang magtaray pero parang napapakalma siya ng titig na iyon. Dumako ang mga mata ni Mika sa mga mata nito, ilong at mga labi. Ang mga labi ng lalaking kaharap ay parabang masarap kagat-kagatin sa namumula-mula nitong kulay. Are you fantasizing about me? Blanko ang tingin na yun at nanunuri. Namula ang buong mukha ni Mika sa tanong. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Wala siyang maisagot kaya naman mas ininda na lang niya ang sugat niya na nalimutan niyang kumikirot pala. Aray! Aray ang sugat ko! Pagpapalusot ni Mika. Aakyat na ako. Masakit pala ang sugat mo pero may gana ka pang magtaray at magsungit sa akin. Hindi niya na inantay pang magsalita si Mika. Binuhat niya ito na parang bagong kasal. Bitiwan mo nga ako. Singhal ni Mika sa lalaking hindi man lang niya alam ang pangalan. Kaya ko maglakad. In the first place, hindi ka pa pinapayagan ng doktor na lumabas ng kwartong to. At habang nandito ka sa poder ko, bawal ang mga matatapang na babae dito. Pinuputulan ko ng sungay. At gusto mo bang malaman kung paano? At inilapag siya nito sa kama. Wala akong time para makipagkwentuhan. Gusto ko nang magpahinga. Salamat. Pag-iwas ni Mika. Dito ka lang hanggat hindi ka pa fully recovered. May maghahatid sa'yo ng pagkain at lahat ng pangangailangan mo. Paano ko maliligo? Habol na pagtatanong ni Mika bago papihitin ng lalaki ang doorknob. Muli siyang hinarap nito at tinignan ng malamig. Ako ang magpapaligo sa'yo. Ano? Gulat na reaksyon ni Mika. Tuluyan nang lumabas ang lalaki na pinipigil ang pagngiti. Maya-maya pa nagdial ito ng telepono. Coronel, tungkol nga pala sa hinihingi kong kapalit na pabor na binigay ko sa'yo last time. Gusto ko sanang palabasin na patay na si Mika Lopez. Yun lang, salamat. Pinili na lamang ni Mika na sumunod sa lalaki. Nanahimik siya sa loob ng kanyang kwarto. Dumaan pa ang ilang mga araw at may isang matandang pumasok sa loob ng kwarto ni Mika. Medyo magaling na ang sugat niya pero sariwa pa din. Ako nga pala si Martha. Ako ang mag-aalaga sa iyo habang nagpapagaling ka dito sa rest house ni Sir Blake. Pagpapakilala pa nito, magaan ka agad ang loob ni Mika sa matanda dahil nakikita niya rito ang kanyang ina. Sa palagay niya, magkasing edad lang ang mga ito. Blake pala ang pangalan niya. Bagay na bagay sa kanya. Napagtanto ni Mika nang marinig sa matanda ang pangalan ng amo. Masama pala ang ugali ng biyanan mo. May kasama ka bang minaltrato rin nila? Tanong pa ni Aling Martha nang minsang nakipagkwentuhan ito. Umiling naman si Mika. Wala na ho, maliban sa nanay kong inalisan nila ng karapatang mabuhay. Walang ya talaga ang pamilyang yun. Hindi ako makapaniwalang may mga ganitong klaseng tao. Tingnan mo ang sarili mo, puro kapasa. Halatang wala silang planong buhayin ka. Buti na lamang at hindi ka napuruhan ng barilin ka. Huwag kang mag-alala, mabait si Sir Blake. Malayong malayo dyan sa naging asawa mo. Gwapo pa. Sabay kindat ng matanda kay Mika. Bagay kayo. Dugtong pa nito. Ay, manang naman masyado kayong mapagbiro. Nagsasabi lang ako ng totoo, iha. O sige na, nalinis ko na ang sugat mo't napausukan ko na ng dahon ng bayabas. Lalabas na ako para ihanda ang pagkain mo hanggat hindi ka pa makababa. Salamat po, manang. Lumabas ang matanda sa kwarto ni Mika at doon ay bumati sa among kanina pa naghihintay sa gilid ng pintuan. Magandang hapon, Sir Blake. Nakuha ko na po lahat ng impormasyon na kailangan nyo kay Mika. Maraming salamat, Miss Martha. Maasahan ka talaga. Salamat po, basta po kayo. Masayang tugon ng kasambahay. Samantala, ilang araw na ding napupuyat si Blake, kakabasa ng mga dokumento
na nasa opisina niya. Pilit niyang pinagtatagpi-tagpi ang nakalap niyang impormasyon tungkol sa mga Lopez mula sa dokumento at pahayag ni Mika kay Aling Marta. At doon napagtanto niyang lahat ang sinasabi ni Mika ay totoo. Nakapasok sa business ko ang mga kriminal. Kumuyom ang palad ni Blake, lalo na nang malaman pa niya kay Aling Marta na may patagong nilulutong bagong kumpanya ang mga Lopez sa ibang bansa. Balak nila itong dalhin dito sa Pilipinas matapos ang ilang buwan. Isang malaking kompetisyon na maaaring patayin ang sarili niyang negosyo. Sa madalit sabi, isasabotahe siya ng sarili niyang business partner. Simula ngayon, Kevin, babalik ta rin natin ang mundo. Puputulin ko na ang pakpak mo hanggat hindi ka pag-aanong nakakalipad. At naisip niya si Mika, and your wife will be the best asset. Lumipas ang 6 na buwan, patuloy na tinutupad ni Blake ang lihim niyang ipinangako kay Mika. Tinulungan talaga niyang makabangon itong muli. Mas malakas, mas matalino at mas magaling. Pinaturuan niya ito ng mga basic self-defense at kung paano humawak ng baril. Sa isang malawak at pribadong lugar, doon nagsimula ang training ni Mika. Desidido ang babaeng maghigante, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga mahal niya sa buhay na kinuha sa kanya. Sunod-sunod ang putok ng baril, pero hindi pa rin niya matamaan ang target na lata. Lumapit si Blake at tinapik siya sa balikat. Sayang ang bala. Sabay ngiti ni Blake. Lumapit ito sa likod niya. Hinawakan ng kamay ni Mika. Ang pagbaril, parang pag-ibig lang yan. Dapat sakto, hindi dapat sobra. Para ma-hit mo ang tamang pagtimpla ng pagmamahal. At sabay nilang pinosisyon ng baril. Sa isang putok, eksaktong tinamaan ng lata. Nice shot, sabi ni Blake. Salamat, Blake. Sa wakas, may nabagsak na siyang target. Araw-araw siyang nag-e-ensayo. Lalo siyang gumaling sa paghawak ng baril. Nakikita ni Blake ang progreso niya. Sabi ko naman sa'yo, kaya mo yan. Kailangan lang talaga ng tiyaga at focus. Ani Blake habang nakatingin kay Mika na seryosong nagpa-practice. Napahanga ba kita? May ngiti sa labi ni Mika. Lagi. Mabilis na sagot ni Blake. Maikli pero may kung anong naramdaman si Mika sa sagot na iyon ni Blake. Napatingin siya dito. Iba na ang aura ng lalaki. Hindi na ito kasing lamig nung una niya itong nakilala. May lambing na ang boses. May natural na ngiti sa mga labi. Baka ma-inlove ka niyan sa akin. Biro ni Mika. Hindi malabo. Sabay kindat pa ni Blake dito. At wala namang masama. We're both single, I believe. Hindi malaman ni Mika kung paano niya itatago ang kilig na yun sa narinig, kaya itinutok niya ang hawak niyang baril sa human target na gawa sa cardboard. Bullseye! Hiyo pa ng mga kasamahan nila habang nagpapapalakpak. Galing-galing, I think I am ready. Mayabang niyang sabi kay Blake. Hindi pa, sagot naman ni Blake. Sinimangutan siya ni Mika sa sagot nito. Ngumiti si Blake habang pinagmamasdan siya. Sa totoo lang, humanga siya kay Mika. Gusto niya ang tapang at determinasyon ng babae. Habang abala si Mika sa kanyang iba't ibang training nito sa pakikipaglaban, si Blake naman tinututukan ng mga galaw ng kanilang grupo. Pero kahit abala, lagi pa rin siyang may oras para sa kanya. Mas naging malapit sina Mika at Blake. Habang tumatagal ang pananatili ni Mika sa bahay nila, ay mas lalong napapalapit sila. Sa araw-araw nilang magkasama, unti-unting bumabalik ang lakas at tiwala ni Mika sa sarili. Labis ang pasasalamat niya kay Blake dahil kung hindi dahil sa kanya, baka wala na siya ngayon. Samantala, isang tawag ang natanggap ni Blake mula sa isang unknown caller habang sila ay nagdi-dinner. Rinig na rinig ni Mika ang boses ng babae sa kabilang linya nang mag-hello ito. Maya-maya pa, tumayo si Blake upang tumungo sa balcony ng mansyon. Hindi na narinig pa ni Mika ang pinag-usapan nila. Pero sinundan niya ito ng tingin. Miss Mika, masarap ang sabaw. Kumain ka na. Huwag mo nang intayin si Sir Blake. Baka maliban sa Ines, magutuman ka pa. May bahid na pangaasar ang boses ni Aling Marta. Kayo po talaga, Manang. Iiling-iling pang sabi ni Mika. Baka kliyente lang yon. Sa tagal ko dito, hindi nakikipag-usap basta-basta si Sir Blake sa babae. At hindi din basta-basta nag-uuwi, ikaw lang.
Bulong pa ng matanda habang nagsasali ng tubig sa baso. Manang, napunta ako dito dahil sa isang aksidente lang. Walang halong kahit na anong mali siya yun. Kailangan lang talaga dala ng konsensya. Pagpapaliwanag niya rito. Sabay tingin sa balcony kung nasasaan palakad-lakad ang lalaki habang nakikipag-usap. Kaya okay lang din kung may kausap siyang nagugustuhang babae. Single naman siya. May kurot sa kanyang puso. Siguro nga Miss Mika, kaya lang hindi nakakapagsinungaling ang mga mata. Makahulugan pang sabi ng matanda. Anong pinag-uusapan niyo? Putol ni Blake habang naupo at uminom ng tubig. Sir Blake, may nililigawan ka ba? Diretsang tanong ng matanda. Halos mabilaukan si Blake sa tanong ng matanda. Hindi niya iyon inaasahan. Manang? Natatawang saway ni Mika sa mayordoma. Ano ba yung tanong niyo, Manang Marta? Galing ba kay Mika yan? At tiningnan niya si Mika ng makahulugan. Hoy, hindi ah. Depensa ni Mika sa sarili. Kung pinatatanong mo yan, ang sagot ko ay wala. At tinignan niya sa mata si Mika. May iba kasi akong gusto pero mukhang mahihirapan ako. Masyado kasing maganda. Pero saksakan ng maldita at parang tigre sa tapang. Baka deadmahin lang ako. Kung ikaw, Mika, paano ba lumambot ang mga katulad niya? Iyan ba yung kausap mo kanina? Sabi ni Manang, hindi ka daw basta-basta nakikipag-usap sa babae. Kung siya pala ang gusto mo, bakit hindi mo siya diretsahing tanungin? Sabay irap pa nito kay Blake, habang dali-dali namang natatawang umalis si Aling Marta para bigyan sila ng privacy. Lumapit si Blake sa tabi niya. May kabigatan ng aura pero hindi naman nagpadaig si Mika. Nagkunwari siyang walang pakailam. Mula sa likod, bumulong malapit sa tenga si Blake. Amoy na amoy ng babae ang gamit na pabango ni Blake. Fresh, lalaking-lalaki ang amoy. Amoy na para bang masarap katabi sa pagtulog. Alam mo ba, you never fail me sa mga ganitong bagay. Gusto ko yung ganyan, yung pinag-iinit ang ulo ko, yung mga babaeng ayaw magpadaig. Sabay halik nito sa punong tenga niya. Nakaramdam ng kuryente si Mika sa ginawa ni Blake, kaya para matigil ang lalaki sa kalokohan nito, nagkunwari siyang galit pero huli na ang lahat. Magsasalita pa lamang siya ay sinaklob na ng malalambot na labi ni Blake ang kanya. Hindi pa ito nakontento at hinawakan nito ang pisngi niya para idiin ang mga halik na iyon. Nagulat man siya, hindi na makatanggi pa si Mika sa magnetong bitbit ng lalaki. Huminto si Blake at tumitig sa mata ni Mika ng ilan pang segundo. Mika, sa susunod na linggo, babalik na raw ang ex-husband mo para sa engagement party nila ni Stella. Para bang nabingi sa narinig si Mika. Matapos siya nitong lunurin sa sensasyon ng halik, bigla itong magbabalita ng kung ano sa kanya. Hindi siya handa para rito. Biglang nagulo ang isip niya. Hindi niya din alam kung ano bang dapat na maramdaman. Matuwa, magalit o masaktan. Isa lang ang alam niya. Gusto niyang mapabilis ang lahat ng bagay. Gusto na niya itong tapusin, hindi niya lang alam kung paano. Handa na akong balikan sila, Blake. Tulungan mo ko. Tumalim ang tingin ni Mika. Namuuna naman ng galit sa puso niya para sa mga taong hindi niya pa kayang kalimutan. Don't worry, Mika. I'm here for you. Magtiwala ka sa akin. Pangako ni Blake sa babae, and he sealed her lips with a kiss. Isang umaga, habang nagbabasa si Blake ng dyaryo sa may veranda, lumapit si Mika. You are smiling, ano yan ha? Pabirong tukso ni Mika sa lalaki. Isang regalo. At tinamisan pa ng todo ni Blake ang ngiti nito. Regalo? Sa dyaryo? Kailan ka pa naging cheap, Mr. Blake Mondragon? Hirit ni Mika. Do you think I'm cheap? I paid a lot to this wonderful gift for you. Pili yung ngiti pa ng binata. Regalo para sa akin? Patingin nga. At nang silipin ito ni Mika, ang unang bumungad sa kanya ay ang headline tungkol sa pagkasunog ng malawak na lupain ng Lopez family, ang pangunahing supplier ng mga ubas sa bansa. Sa nangyaring ito, bilyong halaga ang nawala sa pamilya. My goodness, Blake, thank you. Maluha-luha niyang niyakap ang lalaki. Hindi niya ito sadya, pero ito ang binubulong ng puso niya. Sa tagal niyang naging matapang, parang ngayon lang siya umiyak, hindi dahil sa galit siya o may sama ng loob, kundi dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mahalaga siya. Mabigat ka, nakakandong ka na sa akin, sabi ni Blake kay Mika.
Pero stay, I love this. Makabawi man lang sa expensive gift ko para sa'yo. Kulang pa nga, pero next time na ako maniningil kasi baka umiyak ka. Pinilit ni Mika ang kontrolin ang daloy ng kanyang luha at humarap kay Blake na nakanguso. Mika, nagsisimula pa lang tayo. Huwag kang ma-overwhelm. Di ba pinangako ko sa'yo na tutulungan kita? Maaliwalas ang mukha ni Blake at malawak ang pagkakangiti. Di malamang dahilan ni Mika pero may lakas siya ng loob na hawakan ng pisngi ni Blake at panggigilan na parang bata. Salamat talaga. Masayang wika ni Mika. Yun lang, how about a kiss? Seryosong request ni Blake habang titig na titig sa maliit at magandang mukha ng babae. Lumaban ng titigan si Mika. Hindi niya alam kung kakagat siya sa pain ng lalaki. Sino nga bang hindi makakatanggi dito? Nabitin din naman siya kagabi. Nek-nek mo, anong kiss? Sabay tayo ni Mika at umupo sa harap ng table. Akala ko kasi na mismo. Biro pa ni Blake. Sandaling natahimik si Blake bago muling nagsalita. Nagsisimula pa lang tayo. Pero handa ka na ba Mikang harapin sila? Handa na ako sa lahat, Blake. Ngayon na nasunog ang main source of income nila. Siguradong magugulo ang takbo ng negosyo ng mga Lopez at nila Estela. Malaking kawalan ako sa kanila. Lalo pat ako ang main customer ng produkto nila dito sa Pilipinas. Ngayon, mararamdaman nila kung gaano kahirap magsimula. Lalo pa ngayong hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Lumapit pa si Blake kay Mika at hinawakan ang kamay nito. So anong plano mo ngayon? Pag nakita mo ulit si Kevin, baka makalimot ka at makipagbalikan. Nag-iba ang ekspresyon ni Mika. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya yung madaling lokohin at yung laging nagmamakaawa. Hindi na. Sagot ni Mika, sabay tingin sa isang invitation card na nasa kamay ni Blake. Why not? Be my date. Pupunta tayo sa engagement party nila. Suhestyon ni Blake habang iniyabot ang imbitasyon. Last week pa nila to binigay. Hindi ko lang alam kung matutuloy pa ngayong nasunugan sila. Napatigil si Mika, halata sa mga mata niya ang pagkasabik. Siguro, ito na ang tamang araw para magpakita sa kanila. Mahina niyang sabi, pero ramdam ang lakas ng loob sa kanyang tinig. Lumapit si Blake sa kanya. Tama, magandang pagkakataon ito Mika. Sa tingin ko kaya mo na ang sarili mo. Pero wag kang mag-alala, nandito pa rin ako. Gagabayan pa rin kita. Dahan-dahan siyang hinawakan ni Blake ng marahan. Saglit silang nagkatitigan, walang salita at walang gumagalaw. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita pababayaan. Alam ko kung paano kita poprotektahan. Tila huminto ang mundo ni Mika. Sa mga titig ni Blake, ramdam niya ang sensiridad. Unti-unti, nagkakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili. Bigla niyang niyakap ng mahigpit si Blake. Parang ayaw niyang bitiwan. Ramdam niya ang tibok ng puso ng lalaki. Pagkabitaw niya, saglit siyang napatingin sa mga mata ni Blake. Para kay Mika, hindi imposible ang mahulog sa kanya. Sa likod ng matapang at misteryosong anyo ni Blake, nakita niya ang lalaking handang ipaglaban siya. Pero pinili muna niyang ituon ang isip sa dahilan ng pagbabalik niya. Gusto niya munang mag-focus sa matagal niya ng planong pagbabalik. Salamat Blake. Mahina, ngunit buo ang loob na sabi ni Mika. Dumating ang araw ng engagement party. Suot ni Mika ang long black dress na bigay ni Blake. May nag-ayos sa kanyang buhok at nag-makeup sa kanya. Kaya hindi na siya makikilala ng kahit na sinong nakakakilala sa kanya noon. Sa sobrang ganda niya, para na siyang ibang tao. Isang bagong Mika na mas matapang at buo ang loob. Magkahawak kamay silang pumasok sa mansyon. Tahimik ang paligid, pero damang-dama ni Mika ang tensyon sa hangin. Kevin, welcome back. Bati ni Blake habang nakangiti. Napatigil si Kevin. Lumingon siya kay Mika at hindi makapaniwala sa nakita. Mika? Mahina niyang sabi, puno ng gulo at pagkalito. Sorry, who is Mika? She is my girlfriend. Sagot agad ni Blake. Seryoso ang tono ng kanyang pananalita upang hindi sila pagdudahan. Ngumiti si Mika na para bang hindi niya alam ang sinasabi ni Kevin. Hi, I'm Janice. Congrats sa engagement niyo. Ngumiti naman si Kevin sa kanya. At nag-handshake sila. Nakatitig si Kevin at hindi makapaniwalang kamukang-kamukha ng babae ang dati niyang asawa.
Ang pinagkaiba lang, mas maganda ito, mas maayos at mas classy. Hindi katulad ng dating asawang hindi marunong mag-ayos at may vibe ng pagiging probinsyanang mahirap. Kevin, can we talk in private? Malamig na tanong ni Blake habang nakatitig ng diretso sa kanya. At kinuha agad ang palad ni Mika mula dito. Sure. Pagbawi ni Kevin sa pagkakatitig sa kaharap na babae. Love, mag-uusap lang kami ng business partner ko. Are you okay to stay here? At iniwanan siya ng magandang ngiti ni Blake. Not a problem. Mabilis niyang pagsagot at iniwan siya ng marahang halik sa labi ni Blake. Tahimik na nagtungo sa likod ng mansyon ang dalawang lalaki, sa bahaging malayo sa ingay ng mga bisita. Pagkarating doon, diretsong nagsalita si Blake. Kevin, congratulations sa engagement mo. At I'm sorry to hear about the fire. Malaking kawalan yun sa ating business. Malungkot na sinabi ni Blake. Napatingin si Kevin sa lupa. Halatang mabigat ang loob. Paano na ang business natin? Ubas ang binibigay ninyo sa amin, Kevin. Kayo ang pinakamalaking supplier ko. Ilang kontrata ang maapektuhan sa pagkawala ng harvest nyo. Sabay buntong hininga pa nito. Napalunok si Kevin. Pasensya na, Blake. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Malaking dagok talaga ito. Pasensya na rin kung naaapektuhan ang negosyo mo. Pero sana habang inaayos namin ang sitwasyon, you stay. I can't. Malaki ang epekto nito sa negosyo ko. At bilang isang negosyante, hindi ako pwedeng tumaya sa alanganin. Kaya maghahanap na lang ako ng ibang supplier. Hindi na kayo. Tahimik ang paligid, pero ang bawat salitang binitiwan ni Blake ay parang suntok sa sikmura ni Kevin. As you know, ang pamilya ko ang pinakamatagal nyo ng kapartner sa pagkuha ng inyong produkto. Simula't simula pa lang. We are part of your business. Pero hiwalay ang magandang samahan sa negosyo. Tama ba, Kevin? Tumingin si Kevin kay Blake. Tingin na para bang inosente siya sa lahat. I understand. Medyo garalgal ang boses na sagot ni Kevin. Gusto niyang hikayatin pa ang kausap pero mukhang desidido na itong iwanan siya sa negosyo. Tama nga naman ito. Kung nailapag na siguro nilang business nilang papantay sa negosyong alak ni Blake bago pa ang sunog, hindi siya mahihirapan sa ngayon na mawawala ito sa kanya. Napakuyom ng palihim ang kanyang palad. Samantalang alam ni Mika kung paano laruin ang laro. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na kanina pa siya tinititigan ni Stella pagpasok pa lamang. Alam niyang pinagdududahan siya nito. Pero sa ayos niya ngayon, kahit sinong dating kilala niya ay magdadalawang isip. Hinayaan niya lang natitigan siya nito from afar. Kinausap ako ng isa sa mga sinusuplayan natin. Unti-unti na silang nawawala, Stella. Humahangos na sambit ni Kevin paglapit kay Stella matapos nilang mag-usap. Anong gagawin natin? May pag-aalala sa boses nito. Yung babaeng yun, kamukhang kamukha niya si Mika. May pag-aalala sa boses ni Stella. Buhay ba siya? Napabuntong hininga si Kevin sa narinig mula sa fiancé. Ano? Ang daming problema ngayong gabi. Samantalang ikaw iniisip mo si Mika na naman. For God's sake, Stella, tigilan mo na ang pagiging praning mo. Hindi ako praning, pero masisisi mo ba ako? Patay na siya, Kevin. Dapat patay na ang dati mong asawa. Pinaulan na namin siya ng bala bago kami lumayo ni Mama. Sagot ni Stella, halatang kinakabahan. Pero ang babaeng ito parang si Mika, para siyang muling nabuhay. May kaba sa boses ni Stella, ngunit hindi siya sinagot ni Kevin. Tahimik itong lumayo, halatang wala sa mood at naiinis na rin kay Stella at sa sitwasyon. Nagkukunwari na lang silang nakangiti at masaya sa harap ng ibang mga bisita. Hindi rin mapakali si Stella dahil kailangang malaman ng mama ni Kevin. Agad niyang hinanap ang Donya at magkasama silang naglibot para makalapit sa bisita. At nang makita nila ito, tahimik lang itong nakatayo sa tabi ni Blake habang umiinom ng wine. Sigurado kung hindi yan si Mika, sabi ng matandang babae. Kahawig lang, kilala ko si Mika, hindi marunong mag-ayos ng ganyan yan. Probinsyana yon, ni mukhang hindi nga nagsusuklay yon. Tita, sigurado kayo? Kabadong pagtatanong ni Stella. Yes, ang pangalan niya raw ay Janice, pinagtanong ko sa waiter. Isa pa, Stella, kung ano-anong pinag-iisip mo, matagal nang patay si Mika. Nagpatuloy ang party nila. Si Mika naman nanatiling tahimik. Hindi siya nandito para manggulo agad dahil may mas malaki siyang plano mamaya.
Unti-unti nang nagsiuwian ang mga karamihan sa mga bisita at tanging sina Stella, Kevin at biyenan ni Mika ang natira. Lumapit na si Mika para sana magpaalam nang biglang may mga armadong lalaking pumasok sa mansyon at pinaluhod silang lahat para itali. "Ano bang kailangan niyo sa amin?" Takot na tanong ng Donya. "Hi, welcome back to me." Nagkatinginan ng lahat. Kita sa kanilang muka ang gulat. "Ang saya ng engagement party niyo ah. Deja vu. Ganitong-ganito rin nung despedida ni Kevin eh. Madaming tao, masarap ang pagkain, may mga magagarang kasuotan at may malanding babae. Doon kita unang nakilala, Stella, tanda mo? At wala pa ding pagbabago. Mula noon hanggang ngayon, malandi ka pa din. Amazing!" Napalunok si Kevin. Ikaw talaga si Mika?" Ako nga. Surprise! Buhay pa ako." Sagot ni Mika sa malamig na tono. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. "Hayop ka? Animal ka talaga? Mahirap talagang patayin ng mga katulad mong linta." Gigil na sambit ni Stella. "Oh yes, you're right. And this linta is going to make you suffer." Pangaasar ni Mika. "Pweh!" Dinuraan pa siya ni Stella. Sa sobrang gigil ni Mika, hinila niya ang buhok ng babae at isinubsob siya sa tiles kung saan lumapag ang dura nito. Inilampaso niya ang mukha ng babae sa sahig ng paulit-ulit at nang umangat ang mukha niya, binigyan niya ito ng mag-asawang sampal bago muling inginudngod sa sahig. "Oh, bakit ka umaaray? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na kapag kalat mo, linisin mo? Sa susunod, huwag kang basta-basta na nagkakalat. Naiintindihan mo ba ha, senyorita?" "Oo," napilitang pagsagot ni Stella. Dumating ang iba pang mga tauhan ni Blake. Tahimik na kumilos ang mga ito at itinali ang mga kamay nilang tatlo. Tinakpan ang mga mata't bibig gamit ang panyo. Sinigurado nilang walang makakapalag at walang makakasigaw. "Saan niyo kami dadalhin?" Paulit-ulit na tanong ni Stella. Tahimik lang si Blake, nanonood mula sa gilid. Malaki ang tiwala niya kay Mika, nakakayanin niya ito kahit wala na ang kanyang tulong. "Sige, lakad," utos ni Mika. Habang nakatutok ang mga baril sa kanilang likod, isa-isa silang pinasok sa loob ng van. Diretso ang takbo ng sasakyan patungo sa isang lugar na hindi nila alam pero pamilyar kay Mika. Dinala niya sila sa parehong lugar kung saan siya halos mawalan ng buhay. Sa bakanting lote kung saan siya pinagtangkaang patayin. At ngayong sila na ang naroon, oras na para ibalik ang lahat ng utang nila na dapat nilang bayaran. Tawang-tawa si Mika nang marinig ang iyak ni Stella at pagmamakaawa. Pinaupo ni Mika ang lahat at isa-isa niyang inalis ang piring sa mata at ang panyo sa bibig nila. Tahimik ang paligid pero matindi ang tensyon. "You know what? Ang tagal ko tong pinagplanuhan at tingin ko successful naman. Alam mo bang parang musika sa tenga ko yung iyak mo, Stella?" Sarkastikong sabi niya. "Walang yaka, Mika. Pagbabayaran mo to. Hindi mo alam kung anong kaya naming gawin." Sigaw ng kanyang biyenan. "Alam ko naman, Mama. Buhay na saksi ako sa mga kaya at hindi mo kayang gawin gamit ang pera mo. Paano kayo ngayon? Wala na kayong pera. Nagsangla pa kayo ng ibang sakahan na ako din ang bumili. Alam nyo ba yun? Ang pagkakamali nyo, binuhay nyo pa ako. Sana pinatay nyo na lang ako noon." Sagot ni Mika habang nakataas ang baril. "Magtago ka na kapag nakalabas kami dito." Bulong ng biyenan. "Tinatakot mo ba ako, Donya?" "Pues, ubos na ang takot ko para sa inyo. Ang natitira na lang, galit at pagkamuhi sa inyo. Mga wala kayong puso, para kayong hindi tao. At sa tuwing nakikita ko ang mga pagmumukha nyo, pakiramdam ko, isa kayong mga demonyo na dapat kitilin ng buhay." At kinasapa nito ang kanyang hawak na baril. "Wag, Mika, spare my mom." Pakiusap ni Kevin sa nagngingit-ngit na babae. Tumigil si Mika sa harap ni Kevin. "Kevin, my ex-husband. Marunong ka din palang makiusap. Akala ko kasi ever since bato ang puso mo." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng ex-husband niya at itinaas ang baba ng lalaki gamit ang baril nito. "Minahal mo ba talaga ako ha, Kevin?" Tumingin sa kanya si Kevin pero halatang alanganin ang tingin niya dito. "Hindi ko alam, Mika. Itigil mo na to, please." "Hindi mo alam? Totoo ba?
Hindi mo alam? At tinutukan niya ito ng baril sa sintido. Ito na nga lang ang pagkakataon niyong mabuhay. Gusto niyo pang sayangin? Umamin kayo isa-isa sa lahat ng ginawa niyong kasalanan, kawalang-yaan at pang-aabuso sa akin. Yun lang. Gusto kong marinig sa mga bibig niyo kung gaano kayo kawalang-yang mga tao. At pinutok niya ang baril na hawak sa unahan ni Kevin. Pinagsamantalahan kita. Hindi kita gusto. Ginamit lang kita. Ang totoo, ayoko naman talaga makasal sa'yo. Nabuntis ka lang talaga at kahihiyan ng pamilya. Napapikit si Mika sa narinig. Isang malakas na sampal ang isinukli niya dito. Ang kapal ng mukha mo, Kevin. Hindi kasalanan ni Kevin na tanga ka. Buliyaw pa ni Stella sa kanya. Bit-bit ang bigat ng damdamin, binaba ni Mika ang baril sa gilid. Lumapit siya kay Stella. At dahil pakailamera ka, it's your turn, Stella. Sabihin mo sa akin ang lahat-lahat ng alam mong totoo. Ako ang pumatay sa nanay mo. Ano, masaya ka na? Kontento ka na? Baka akala mo natatakot ako sa'yo. Nanginginig na sabi ni Stella, habang si Mika naman natulala sa narinig. Pakiilamera kasi ang mama mo. Sabat ng kanyang biyanan. Anong sabi mo? Nagpantig ang tenga niya sa sinabi ng nanay ni Kevin. Ninakaw niya ang singsing ko. Magnanakaw ang nanay mo. Sagot ng kanyang biyanan. Hindi gagawin yun ni inay. Galit na sigaw ni Mika. Bigla na lamang siyang bumaril sa gilid ng paa ng kanyang biyanan. Okay, fine. Nakita ng mama mo ang gamot na ginamit ko para malaglagan ka. Nanlaki ang mata ni Mika. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Sumiklab ang galit niya sa dibdib, ngunit ayaw niyang bumigay. Ayaw niyang humagulgol sa harap ng mga ito. Tapos na siya sa pagiging api. Ikaw ang pumatay sa anak ko? Mga demonyo kayo? Mga hayop kayo? Dapat sa inyo binabawian ang buhay. Halos hindi na siya makapagsalita dahil sa bigat ng damdamin. Nagpakawala siya ng 3 putok ng baril na halos tumama sa lupa, pero pinadaplisan niya ang mga ito sa katawan. Itigil mo na ang kabaliwan mo, Mika. Parang awa mo na. Sigaw ng kanyang biyanan habang nagngingit-ngit sa galit. Ang sarap pakinggan ng pagmamakaawa niyo. Wala kayong alam kung gaano niyo ako pinapasaya sa araw na to. O siya, ilabas na sila mula dito at pakawalan ng mga bihag. Utos ni Mika sa mga kasamang lalaki. Mula sa mukhang takot at unti-unting lumawak ang ngiti ng mga ito na para bang nakaisa na naman silang muli. Kalaga na sila lahat. Bumilang si Mika matapos na maalis sa mga tali. 5, 4, 3, 2, 1. Takbo! Nagsitakbuhan ang lahat habang nagkakagulo nagsisigawan at halos madapa-dapa sa takot. Wala silang alam kung anong naghihintay sa kanila. Muling humawak ng baril si Mika. Kung anong ginawa niyo sa akin, ibabalik ko lang sa inyo. Isa-isa niyang pinaputukan sa lupa ang mga nagtatakbuhang sila Kevin na parang mga daga. Nang magsawa sa magandang tanawin, sumenyas pa ito sa mga tauhan ni Blake. Lumabas ang 10 German Shepherd. Malalakas, matatalas ang ngipin at halatang sanay sa utos. Binitiwan ng mga aso at pinahabol ang 3 para masiguradong matuloy ang nakalatag na plano. The show is never yet over. Bulong ni Mika habang nakangisi. Tuloy-tuloy na tumakbo palayo ang 3. Habol hininga na lamang sila nang biglang umilaw ang mga sasakyan na nasa harapan nila, na ikinasilaw nila. Bigla ding nanahimik ang mga aso. Mga pulis! Masayang nabulalas ni Stella. Sa pakiwari niya, nagkaroon sila ng pag-asa. Good evening po, ma'am. Bati ng isang pulis. Nandito po kami para sa inyo. Sabay lagay sa kanya-kanya nilang posas. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng Donya. Naka-live video po kayo kanina. Rinig na rinig po namin ang pag-amin nyo sa lahat ng ginawa nyong kasalanan. Masyado pong matibay ang ebidensya sa inyo. May lumabas pa pong witness against sa inyo. Sino? Galit na tanong ni Stella. Ako. Sabay labas ni Rochelle sa loob ng police car. Ikaw, ang kapal ng mukha mo, nakinabang ka din naman. Bayad ka din di ba't nagpabayad ka? Pambubuko ni Stella. Nakasurrendered na po sa amin ang lahat ng binayad nyo kay Rochelle at nasa kamay na rin ng pulisya ang katibayang CCTV kung saan makikita dun ang pagtulak nyo sa hagdan ng katulong nyo na ina ng nagrereklamo. What? Hindi makapaniwalang bulyaw ni Stella nang malaman na naisahan sila ni Rochelle.
Ngumisi pa si Rochelle sa harap ni Stella habang nag-middle finger pa ito habang isinasakay sa loob ng police car. "Enjoy your trip, senyorita," sigaw pa ni Rochelle. Pagkatapos ng lahat, lumapit si Mika kay Blake na tahimik lang na nanonood sa gilid. Hindi ito nagsalita, pero baka sa mga mata ang paggalang at paghanga sa babaeng nasa harapan niya. "Salamat, Blake," mahinang sabi ni Mika. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko kakayaning ipaglaban ang sarili ko. At ang anak ko, hindi ko makakamit ang hustisya sa aming mag-iina." Ngumiti si Blake at tumango. "Hindi lang ako ang dapat mong pasalamatan. Malaking bahagi ng pagkaligtas mo ang matalik mong kaibigan na si Rochelle." Hindi maiwasan ni Mikang mamuo ang luha nang marinig ang pangalan ng kaibigan. Buong akala niya tinalikuran na siya nito. "Siya ang humingi ng tulong sa amin para daanan ng lugar na to kahit liblib pa. Dahil dito ka daw dinala ng biyanan mo. Nakiusap siyang itago kita habang kinukuha ang lahat ng ebidensya na pwedeng makuha para gawing katibayan against them. Hindi ko magagawa ang lahat ng to without Rochelle." Tuluyan ng tumulo ang luha ni Mika na kanina pa niya pinipigil. Sa kabila ng lahat, merong isang Rochelle na inalaan ng buhay para protektahan siya hanggang dulo. "Matitiis ba kita, Mika?" Emosyonal na tanong ni Rochelle sa kaibigan. Palapit ito sa kanila. "Salamat." Halos pamaus niyang sagot kay Rochelle. "Ibinilin ka sa akin ng nanay mo bago siya malagutan ng hininga. Ipinangako ko sa kanya na kahit kailan hanggang sa huling hininga ko, hindi kita iiwan. Pasensya ka na sa lahat. Hindi ko sinabi kasi..." "Shh!" Pigil ni Mika sa kaibigan na si Rochelle. "Salamat ng sobra." At niyakap niya ito ng mahigpit. "I think we have reasons to celebrate." Putol ni Blake sa dalawa na nagtatawanan pa silang lahat. Bumili ng yate si Blake bilang regalo kay Mika. Doon na rin sila nag-celebrate ng kani-kanilang tagumpay. Naibenta ang iba't ibang ari-arian ng mga Lopez at tinulungan ni Blake makuha ang mga iyon under Mika's name. Tuluyan ang naghirap ang mga Lopez. Damay na ang pamilya ni Stella. Inisa-isa lahat ni Blake ang mga umulila sa pinakamamahal niyang babae. "Isang napakagandang yate para sa isang napakagandang babae," panimula ni Blake. "Nagustuhan mo? Hindi mo na to kailangan pang gawin, ikaw talaga. You deserve it. Regalo para sa isang babaeng palaban at puno ng katatagan sa buhay. Anong plano mo ngayon?" Tanong niya habang dahan-dahang nilalapit ang sarili. "Magsisimula ako muli," sagot ni Mika habang nakatingin sa malayo. "Hindi ko naman pinaghirapan ng lahat ng meron ako ngayon. Hindi ako mapapanatag kung hawak ko yan dahil lang sa paghihiganti. Kaya ang bala ko, ibenta ang iba, ibigay sa mga charity or organization at sa mga batang nangangailangan. Kailangan din ni Rochelle ng pera. Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang kaibigan ko." Sandaling natahimik si Blake. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Mika. Mainit at buo ang pagkakahawak. "Nakakahanga ka, Mika. Sa halip na masira ng galit, pinili mong maging liwanag para sa iba." Napabuntong hininga si Blake. "Ikaw, anong balak mo?" Tanong ni Mika sa lalaki. "Gusto kong mag-abroad." "Iiwan mo ko?" Gustong isatinig ni Mika ang mga salitang yun. "Sasama ka ba sa akin, Mika?" Tanong ni Blake na para bang nababasa niya ang nasa isip ng babae. Ngumiti si Mika. Sa unang pagkakataon, matapos ang matinding pagsubok, naramdaman niya ang tunay na katahimikan ng kanyang buhay. Gusto niyang harapin ang bagong yugto ng buhay kasama ulit si Blake. Naging usap-usapan sa buong bansa ang ginawa ni Mika. Sa halip na gumanti ng walang direksyon, pinili niyang gawin ang tama. Mula sa pagiging inaping asawa, siya ngayon ay tinitingala at iginagalang ng marami. Tahimik na nagsimulang muli si Mika sa piling ni Blake. Sumama siya rito sa ibang bansa at naging katuwang sa negosyo. Sa loob ng 5 taon, hindi sila nagkahiwalay. Magkasama sila sa trabaho, sa mga biyahe, sa mga simpleng hapunan at sa gabi-gabing kwentuhan sa balcony. Isang hapon, habang magkaharap sila ni Blake sa balcony, tahimik lang silang nagkakape. Tanaw ni Mika ang langit habang malamig ang simoy ng hangin. "Ang sarap ng kape, no?" "Masarap lalo pagkasama mo ang espesyal na tao sa buhay mo." Pagsang-ayon ni Blake. "Talaga lang ah." At itinago na ni Mika ang ngiti nito sa labi. Sa tagal nilang magkasama ng lalaking to, ni minsan hindi siya pinilit nito sa mga bagay na hindi niya gusto.
Ang unang halik na naranasan niya mula rito ay hindi na muli pang naulit. Naging busy silang kilalanin ng isa't isa. Madami ang naging experience nila na magkasama. Pero ni minsan, wala silang hindi pinagkasunduan. Mika, alam mo bang 5 taon na tayong magkasama? Oo nga, ang bilis. Pero salamat. Dahil sa'yo natutunan kong tumayo ulit. At hindi ko akalaing magiging masaya pa ulit ako. Tumingin si Blake sa kanya. Hindi kita iniwan, Mika. Kasi hindi ko kayang mawala ka. Alam mo, sa araw-araw na magkasama tayo, lalo kong humanga sa'yo. Hindi lang dahil sa pinagdaanan mo, kundi sa kung paano ka bumangon. Parang nakita ko lahat ng pace ng buhay mo and proud ako sa'yo. Natigilan si Mika, pero hindi na siya tumingin sa malayo. Tinitigan niya si Blake. Blake, ayoko nang magpatumpik-tumpik pa, Mika. Gusto kong sabihin na gusto kong buuin ang buhay ko kasama ka. Mahal kita, Mika. Hindi bilang kaibigan, hindi bilang partner sa trabaho. Mahal kita dahil ikaw na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Napaluha si Mika. Hindi siya nagsalita agad pero halata ang ngiti sa kanyang labi. Matagal na rin niyang tinatago ang nararamdaman niya kay Blake. Sure ka ba? Ako to, may bit-bit na nakaraan. May mga sugat pa rin na hanggang ngayon. Ngumiti si Blake at hinawakan ng kamay niya. Kahit ano ka pa, kahit ano pa ang pinagdaanan mo, ikaw ang pipiliin ko. Araw-araw, wala akong balak bitiwan ka. Tumango si Mika, lumuluha pero masaya. Simulan natin ulit, Blake. Pero this time tayo na talaga. Napangisi si Blake at lumapit pa sa kanya. Finally, wala nang hadlang. Tayong dalawa na lang. At doon sa malamig na hangin at sa tahimik na tanawin ng ibang bansa, naghalikan sila. Mahigpit, totoo at puno ng damdamin. Isang halik na parang sinasabi, tapos na ang lahat ng sakit. Tayo na ngayon at hanggang sa wakas.